Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 325 hanggang 32. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang 10,000 sinaunang lahi ay nabibilang sa sinaunang panahon na napakalayo ng panahon mula sa atin. Inaasahan kong makita kung gaano kalakas ang maaabot ng bloodline na ito kapag nagising ito at nabalik sa ninuno nito. Nakangiti ang malabong figure ng lalaking nakasuot ng lila. Sa pagdami ng may-ari sa paglilinang, ang pamana ng bloodline ay madyay gising at magkakaroon pa ng mga bihirang pagbabago. Ang pagbabalik sa mga ninuno nito ay nangangahulugan ng pag-abot sa bloodline na kapangyarihan ng mga ninuno ng tao. Halimbawa, kung ang ninuno ay isang hari sa Void God Realm, na ang pagbabalik sa ninuno nito, ang nakababatang henerasyon ay magkakaroon ng pareho kung hindi katulad ng mga kapangyarihan sa bloodline. Ang tanging bagay ay pagkatapos ng hindi mabilang na mga henerasyon, ang mga bloodline ay napakahina. Sina Angelica, Quincy, Orland at maging ang Flooding Lake City Lord ay lahat ay may mahinang bloodline na hindi man lang 100 o 1,000 ng kanilang ninuno. Kung ang ninuno ay matuntin mula pa noong unang panahon, ito ay maaaring maging 110,000. Mula dito, makikita kung ang bloodline ay na-retraced sa kahit kalahati o kahit 1/5 bahagi ng kung gaano kakilakilabot na kapangyarihan iyon. Sa kasalukuyan, ang pamana ng bloodline ni Angelica ay kailangang suriin muna. Ang espesyalidad nito ay ang pagiging tugma sa Heaven Earth Yuan Qi ay napakataas at ang katawan mismo ay madaling sumipsip ng Yuan Qi. Bukod sa purong true force at mabilis na pag-activate, ang pinakamalaking bentahe niya ay ang bilis ng paglilinang. Bahagyang ngumiti ang puting robe Taoist. Bagaman ito ay mabilis, si Trevor ng gitnang kontinente ay walang alinlangan na pinakamabilis. Sa loob ng 20 taong gulang, naabot na niya ang pinakamataas na True Mystic rank at pinangalan ng pinakamataas na henyo ng kontinente, na nalampasan maging ang Scarlet Moon Patriarch at Sword Saint Kiwaxi noong sila ay nasa edad niya. Dapat malaman ng isang tao na ang mga huling yugto ng cultivation ay mas mabagal sa pag-unlad. Hindi nakita ng lalaking nakasuot ng purple na espesyal ang puntong ito. Kung mas mataas ang paglilinang ng isang tao, mas maraming mga bottleneck at mas mahabang oras ang kinakailangan upang magtagumpay. Hindi karaniwan na gumugol ng mga taon o kahit na mga dekada para sa isang henyo na magtagumpay pagkatapos ng true human rank. Kaya naman, ang bilis ng cultivation ni Trevor ay hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses kaysa kay Angelica. Ang mga ninuno ni Trevor ay pawang Origin Core Realm Sovereigns at sa kanilang pamilya, kahit na ang Void God Realm ay lumitaw. Umiling ang puting robe Taoist, siya ay isinilang bilang anak ng langit at may pinakamahusay na mapagkukunan at pagtuturo. Kung ikukumpara sa kanya, si Angelica ay nasa Heavenly Yuan clan lamang sa loob ng maikling panahon at habang ang kanyang bloodline power ay bumabalik sa ninuno nito, ang kanyang compatibility sa Heaven Earth Yuan Qi ay tumataas din. Tumataas pa rin. Sa wakas ay nagulat ang malabong lilang figure. Ang mga normal na henyo ay nilinang ang mga unang yugto ng napakabilis at maaaring maabot ang True Spirit Realm bilang isang teenager. Ngunit dahil sila ay umunlad ng napakabilis, maaari silang maipit sa isang bottleneck sa loob ng maraming taon, dekada o kalahati ng kanilang buhay. Walang maraming mapagkukunan si Angelica noong bata pa siya at mabagal ang pag-unlad, ngunit lahat ng bagay ay may mga pakinabang nito. Nangangahulugan ito na ang kanyang pundasyon ay napakatatag at ang mga henyo mula sa malalayong lupain ay karaniwang may malakas na pag-iisip. Ang mga mata ng mga Taoist na may puting damit ay tila naglalaman ng walang katapusang karunungan. Kasabay nito, ang mga puwersa ng Northern, East, South, West at Middle Continents ay naghahanda para sa Sacred True Dragon Gathering. Walang masyadong lugar para sa Sacred True Dragon Gathering. Maging ang Heavenly Yuan clan ay may 10 spot. Ang buong Canopy Great Country ay mayroon ding 10 pwesto. Tulad ng para sa mga normal na malakas na bansa, karaniwang mayroong 2. Sa malayong lugar ng Cloud, pagkatapos ng pagsuko ng 13 bansa, sila ay nasisipsip sa Iron Dragon Strong Country. Broken Moon Clan, Sky Moon Mountain. Hall ng Clan Leader. Mower.
Ito ay isang propelling spiritual pill at kahit na ang epekto nito ay mas malala kaysa sa normal na spiritual pills at may malaking side effect, may pagkakataon kang maabot ang true spirit realm gamit ito. Ang gwapong mukha ni Emerson Master ay naging isang ngiti. Tumayo si Balmond sa kanyang harapan, nagpupumiglas at nag-aalangan. Sa ngayon, nasa kalahating hakbang pa lang siya ng True Spirit Realm ngunit mababa ang tsansa na maabot niya ang True Spirit Realm maliban kung gumamit siya ng tulong sa labas. Gayunpaman, ang 13 bansa ay isang mahirap na lugar at mahirap para sa isang shedding spiritual na tableta na muling lumitaw. Bagamat ang propelling spiritual pill na ito ay makakatulong sa kanya na makapasok sa True Spirit Realm, ang mga epekto nito ay napakalaki. Matapos kainin ang tabletang ito, nagkaroon ng pagkakataon na masira ang dantian at sumabog pa ito. Ito ay lubhang mapanganib. More, hindi mo ba gustong umalis sa lugar na ito? Ngayong ang Cloud Area ay naging teritoryo ng Iron Dragon Strong Country, hanggat naabot mo ang True Spirit Realm, may pagkakataon kang makapasok sa Sacred True Dragon Gathering. Tinitigan ni Emerson Master si Balmond, ang pinakatalentadong henyo ng Broken Moon Clan. Nalampasan niya si Marcin isang buong taon na ang nakalipas at naging punong disipulo. Sagradong True Dragon Gathering. Nakakuyom ang mga kamao ni Balmond at bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Ang Sacred True Dragon Gathering ay ang world stage at ang Cloud Area ay itinuring lamang na isang baog na nayon. Tanging malalakas na bansa ang may kakayahang magrekomenda ng mga tao. Kung hindi nasakop ng Iron Dragon Strong Country ang bansang ito, hindi ka man lang makakalaban. Ibinigay ni Emerson Master ang propelling spiritual pill kay Balmond. Nakita niya mula rito na ang disipulo niyang ito ay naantig at hindi kayang labanan ang toksong ito. Si Balmond ay isang henyo mula sa kapanganakan at hindi gustong maging normal at maiwan. Pagkatapos ng 13 Clan Alliance, nag-focus siya sa cultivation at isa na siya ngayon sa mga nangungunang henyo sa 13 clans. Ito ay bahagyang dahil tumaas siya ng paunti-unti habang ang ibang mga kababalaghan, tulad ni Vanji, Clint, Francis, Orland, Angelica at kumpanya, ay umalis sa 13 bansa. Kung magagawa ni Balmond ng isang hakbang pa, siya ay magiging isang top prodigy kahit na sa loob ng Iron Dragon Strong Country. Ang kapangyarihang panggamot ng propelling spiritual pill na ito ay lubhang mapanganib at kung 10 tao ang uminom nito, 5 ang mamamatay samantalang karamihan sa iba ay baldado. Balmond, ang iyong kapalaran ang magpapasya kung ikaw ay magiging isang ahas o isang dragon. Pinalis ni Emerson Master si Balmond sa kanyang mga mata at naging walang emosyon ang kanyang ekspresyon. Broken Moon Clan. Sa isa pang bundok sa lugar ng unang Elder Gunner, ang iyong cultivation ay natigil sa Peak 7th Sky. Ang bottleneck na ito ay maaaring nandoon sa loob ng maraming taon o kahit ilang dekada bago ka pumasok sa True Spirit Realm. Bakit hindi mo na lang tuklasin ang mundo? Unang sabi ni Elder. Pakikinggan ng disipulong ito ang lahat ng sasabihin ng guro. Sagot ni Marcin. Napagtanto din niya na maaaring pigilan siya ng bottleneck sa loob ng 10 taon. Ang Sacred True Dragon Gathering ay magsisimula sa loob ng kalahating taon at sa iyong lakas, tiyak na hindi ka makakadalo ngunit marahil ay makakakuha ka ng ilang mga insight mula sa pagpunta sa panunood. Iminungkahi ng unang Elder. Maging ang Iron Dragon Strong Country ay may 2 Sacred True Dragon Gathering spot. Tiyak na walang pag-asa si Marcin. Ang disipulong ito ay tiyak na pupunta upang manood ng pagtitipon kahit na ang landas ay puno ng mga panganib. Alam ni Marcin na ang paglalakbay ay magiging lubhang mapanganib. Karaniwan lamang ang mga nasa True Spirit Realm o mga elite tulad ni Francis, Vanji at Clint ang may mataas na pagkakataon na magtagumpay. Hehe. Bagamat ang Cloud Country ay malapit sa mga gilid ng Northern Continent at medyo mas malapit sa Middle Continent, aabutin mo pa rin ng 1 o 2 taon para makarating doon sa bilis mo. May posibilidad na mamatay sa daan. Bahagyang tumawa si unang Elder. Ito. Nanlumo si Marcin. Makakarating lamang siya sa Middle Continent sa loob ng kalahating taon kung siya ay nasa True Spirit Realm o may lumilipad na kabayo. Nakagawa na ako ng mga paghahanda. Ang isang True Spirit Realm na kaibigan ko sa Iron Dragon Strong Country ay naghahanda na kumuha ng ilang mga disipulo para manood ng Sacred True Dragon Gathering at dadalhin ka rin niya.
Ang unang elder ay naglabas ng isang sulat at isang interspatial na pulseres na ibinigay niya sa kanyang unang disipulo. Tuwang-tuwa at labis na nagpapasalamat si Marcin nang kinuha niya ang sulat at nalaman na ang interspatial na pulseres ay puno ng primal crystal stones at mga mapagkukunan. Pinaalis si Marcin gamit ang kanyang mga mata, bahagyang lumuluha ang mga mata ni First Elder, Gunner, huwag mo akong sisihin sa pagiging makasarili ko. Ang dahilan kung bakit ipinadala ng unang elder si Marcin upang panoorin ang Sacred True Dragon Gathering ay dahil mayroon pa rin siyang pag-asa. Hilagang kontinente. Isa sa 3 dakilang bansa, ang Canopy Great Country. Lugar ng Thousand Water River sa Iron Blood Religion Chapter. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at ang kanyang kaliwang mata ay naging mas malamig. Sa kanyang isip, ang nagyayelong lawa ay umabot sa 1.3 yarda. Lalong nanlamig ang kanyang mukha. Ang pangalawang pagbabago ng kanyang God Spiritual Eye ay nagpalamig sa aura ni Francis. Sa isang pag-scan ng kanyang kaliwang mata, kahit na ang mga nasa totoong human rank ay makaramdam ng pressure at lamig. Sa kanyang tagumpay sa True Spirit Realm, ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay tumataas. Naniniwala siya na karamihan sa true human ranks ay hindi maaaring hadlangan ang kanyang eye bloodline maging ito man ay mental energy illusion o mental energy attack. Bukod pa riyan, ang pinagmumulan ng tunay na espiritu sa loob ng kanyang katawan ay ganap na pinagsama-sama at ito ay mas siksik at dalisay kaysa sa iba pang may karanasang magsasaka sa mga unang yugto ng true human rank. Walang nakakaalam na si Francis ay nasa kanya pa rin ang Water Moon Pirate Source of True Spirit. Ang sealing technique ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance at umiral sa kakaibang paraan. Kapag naubos na ang Chi of True Spirit ko, magagamit ko na ang Water Moon Pirate para madagdagan ang lakas ko. Naramdaman ni Francis ang pinagmumula ng tunay na espiritu na higit sa kanya. Nangangahulugan ito na si Francis ay may 2 pinagmumula ng tunay na espiritu, ito ang kanyang kalamangan. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang Water Moon Pirate Source of True Spirit ay maaari lamang gamitin upang palitan ang sarili ni Francis. Ang elemento ng Source of True Spirit na ito ay binago ng Water Moon Pirate para maging angkop sa sinuman, ngunit naunawaan ni Francis ang Mystic Flower Treasured Bible at sa kontrol ng kanyang God Spiritual Eye, makokontrol niya itong Source of True Spirit. Pagkatapos ng lahat, ang Water Moon Pirate Source of True Spirit ay nabuo din mula sa Mystic Flower Treasured Bible. Mas mainam na gamitin ang pinagmumula ng tunay na espiritu na ito hanggat maaari at gamitin lamang ito sa mga mapanganib na sitwasyon. Binawi ni Francis ang pandaman ng kanyang God Spiritual Eye. Shua! Isang eleganteng figure ang pumasok. Chapter Leader, ito ay isang sulat mula sa Deputy Patriarch. Nag-abot si Darcy ng isang sulat. Ang mga mata ni Francis ay kumislap habang tinitingnan ang nasa loob, pumunta sa kabisera sa loob ng 1 buwan upang makipagkompetensya para sa Sacred True Dragon Gathering. Sa buong Canopy Great Country, mayroon lamang 10 pwesto. 326. Mayroong 8 pangunahing paksayon sa Canopy Great Country at bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa normal na strong countries. Bukod doon, ang Great Country ay mayroon ding iba pang puwersa kabilang ang Flooding Lake Lane Family, na halos kasing lakas ng isang strong country. Gayunpaman, sa isang malaking bansa lamang, mayroon lamang 10 lugar. Binigyan siya ng Deputy Patriarch ng time limit na 1 buwan, ibig sabihin may oras pa si Francis. Hindi talaga nag-alala si Francis sa mga spot, kaya mas nakatuon siya sa mismong Sacred True Dragon Gathering. Ang mga kalahok ay ang mga henyo ng bawat kontinente at marami sa kanila ay may mga bloodline o hindi kapani-pani walang kakayahan. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Francis ay mental na enerhiya at bilis at hindi siya natatakot sa malapitang labanan. Mayroon siyang Water Moon God Peach Fan para sa malapit at mid-range na labanan at ang 3-flowered Treasured Lotus para sa depensa. Ngayon kailangan lang niya ng makapangyarihang long-range weapon. Simula nang sumanib siya sa God Spiritual Eye, si Francis ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa long-range weapons dahil magagamit nito ang kanyang God Spiritual Eye. Sa mga pakikipaglaban sa buhay at kamatayan na may masalimuot na kapaligiran, ang isang malakas na long-range na sandata ay kinakailangan. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay dumating si Regan Master sa Thousand Water Area Chapter.
Umalis na siya nang matanggap niya ang sulat ni Francis. 5 Elemental Piercing Crystal. 5 Elemental Yuan Crystal. Fallen Meteorite. Mystic Ice Essence. Nagliwanag ang mga mata ni Regan Master habang inaayos niya ang mga materyales ni Francis. Ayon sa mga iniisip ni Francis, gusto niya ng bagong bow o i-upgrade ang Luohao bow. Hinawakan ni Regan Master ang material ng Luohao bow at ang simbolo ng Ice Lotus na may ilang panghihinayang, sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng yelo ng simbolo ng Ice Lotus na ito ay hindi na sapat para sa iyo. Higit pa rito, ang Luohao bow and arrows ay mortal grade sa simula. Ang kanilang potensyal ay halos ganap na nagamit. Si Francis ay nakaramdam din ng bahagyang panghihinayang dahil malamang na kailanganin niya itong isuko. Siyempre, ang 5 Elemental Piercing Crystal at 5 Elemental Yuan Crystal ay maaari pang mag-upgrade ng spiritual grade item at sa makatuwid ay maaari ding mag-upgrade ng mortal grade item, ngunit ito ay magiging isang basura. Alam ni Regan Master na ginamit ni Francis ang Luohao bow sa loob ng maraming taon at may mataas na compatibility dito. Lumingon siya at ngumiti, maaari kong i-reorganize ang Luohao bow at lumikha ng bagong bow at arrow. Kumpiyansa ako na ito ay magiging mas mahusay kaysa sa orihinal. Halatang masaya si Francis dito. Ang bagong reorg na Luohao bow ay tiyak na iba sa orihinal, ngunit ang ilang mga espesyal na katangian ay ipagpapatuloy at hihigit sa orihinal. Higit sa lahat, hindi kailangan ni Francis na gumamit ng isang ganap na bagong long-range na armas. Pagkatapos noon, nagsimulang kalkulahin ni Francis at Regan Master ang mga mapagkukunan at gastos. Bukod sa 5 Elemental Piercing Crystal at 5 Elemental Yuan Crystal, gumastos din si Francis ng milyon-milyong Pearl Crystal Stone sa iba pang mapagkukunan ng craft para gawin ang pinakamahusay na Luohao bow. Hehe, mayaman ka. Ang halaga ng paggawa nito ay higit pa sa isang normal na mid-tier na spiritual grade na sandata. Tuwang-tuwa si Regan Master sa mga materyales. Naabot nila ang antas ng pagiging perpekto. Iniwan ni Francis ang trabaho kay Regan Master dahil kailangan pa niyang pumunta sa Iron Blood Religion headquarters at dumalo sa mga laban para sa mga spot para sa Sacred True Dragon Gathering. Huwag mag-alala, bibigyan kita ng perpektong long-range bow sa kalahating buwan. Saad ni Regan Master. Nagpahinga si Francis at itinuro ang 3-flowered treasured lotus kasama si Darcy patungo sa kapital. Sa kasalukuyang cultivation ni Francis at siksik na chi ng True Spirit, ang bilis ng 3-flowered treasured lotus ay maihahambing sa mga eksperto sa True Mystic rank. Sa loob ng 10 araw, dumating si Francis sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Si Francis ay agad na ipinatawag ng Deputy Patriarch. Pinatawag din si Darcy, ang dakilang bulwagan ng Iron Blood Religion. Nang pumasok sina Francis at Darcy, maraming miyembro ng upper echelon sa loob ng bulwagan kabilang ang protectors, elder at chapter leaders ang tumingin. Bukod sa kanila, may isang lalaki at isang babae na nakatayo sa gitna ng bulwagan na may magalang na ekspresyon. Dumating na si chapter leader Hanford. Nang pumasok si Francis, isang maliwanag na boses ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang mga pinuno ng kabanata ay ang pinakamataas na antas ng Iron Blood Religion at marami ang nasa True Mystic rank. Sa makatuwid, sa pagpasok ni Francis, hindi nagtagal ay binigyan siya ng lugar. Dumating pa ang mga kalapit na chapter leaders and elders para batiin si Francis. Bilang pinakabatang pinuno ng kabanata sa Iron Blood Religion, maraming atensyon ang ibinibigay kay Francis. Kasabay nito, ang lalaki at babae sa gitna ng bulwagan ay tumingin kay Francis na may inggit at ilang selos. Dumating din si Darcy para tumayo kasama ang lalaki at babae. Halos mahulaan ni Francis kung tungkol saan iyon. Si Sanfeng, Yumi at Darcy ay pawang mga batang henyong elite ng Iron Blood Religion. Sa gitna nila, si Sanfeng ay isa sa 10 bituin ng nakababatang henerasyon. May mabilis na nagpakilala sa kanila kay Francis. Si Sanfeng ay nagsuot ng Mystic Gold Battle Robe at sa edad na 23 taong gulang, siya ay may nagniningning na mga ilaw sa kanyang mga mata na nagbigay sa mga tao ng maalab na pakiramdam. Ang cultivation ng taong ito ay umabot na sa huling yugto ng True Human rank at siya ang numero 1 henyo ng Iron Blood Religion.
Si Yumi ay isang batang babae na may balat na kasing puti ng nyebe at siya ay 20 taong gulang ngunit nagkaroon ng paglilinang sa mga unang yugto ng True Human rank. Kung ito ay ilagay sa cloud area, ito ay hindi maiisip. Para sa huling Darcy, pamilyar sa kanya si Francis. Zizi, Sanfeng sa pagkakataong ito ay tila napakalaki ng pag-unlad. Ang kanyang Scorching Sun Blazing Fire Manual ay malamang na umabot na sa ika-6 na antas. Isa lamang ang isa pang True Mystic rank na dalubhasa sa relihiyon ang nagsanay sa ganoong antas. Naabot ni Sanfeng ang pinakamataas na 300 sa huling Sacred True Dragon Gathering, ngunit hindi siya nakapasok sa True Dragon Genius ranking. Ngayong tumaas na ang kanyang cultivation at skill, hindi mababa ang tsansang maabot niya ang pinakamataas na 100. Tinalakay ng pribado ang mga upper echelons ng Iron Blood Religion. Sa sandaling ito, ang Deputy Patriarch ay nagsalita. Sa pagkakataong ito, ang chapter leader na sina Hanford, Sanfeng, Darcy at Yumi ay kakatawan sa Iron Blood Religion upang ipaglaban ang mga spot. Mayroon bang may iniisip tungkol dyan? Lahat ng nasa itaas na echelon ay tumango nang marinig nila ito at hindi sumang-ayon. Ang 4 na taong ito ang pinakamalakas na henyo na mayroon ng Iron Blood Religion at ang natitirang mga nakababatang henerasyon ay hindi pa nakakarating sa True Spirit Realm. Sina Sanfeng at Francis ay parehong elite kahit na sa iisang henerasyon. Ang mga taong pinangalan ng lumaban para sa mga pwesto ay nakumpirma na ngayon, ngunit ang aming Iron Blood Religion ay palaging may na-preorder na lugar. Bahagyang ngumiti ang maputing buhok na Regulations Elder. Nangangahulugan ang na-preorder na lugar na ang tao ay pansamantalang napili bilang taong kalahok sa Sacred True Dragon Gathering at hindi na kailangang dumaan sa masalimuot na proseso. Kailangang malaman ng isa na ang buong Great Canopy Country ay mayroon lamang 10 lugar at ang 8 pangunahing puwersa pati na rin ang hindi mabilang na mga paksayon sa ilalim ng mga ito ay may 100 beses ang populasyon ng 13 bansa. Sa napakaraming tao na ito, mayroong hindi mabilang na mga henyo. Gaano kahigpit ang kompetisyon para sa 10 pwesto? Sa makatuwid, ang 10 pwesto ay kailangang makipagkompetensya sa loob ng mahabang panahon. Ang ibang mahusay na bansa, malakas na bansa at maging ang 10 mahusay na angkan ay kailangang sumailalim sa matinding kompetisyon. Maaari silang gaganapin sa parehong oras o malapit sa isa't isa. Ang bawat kontinente ay nakikipaglaban para sa limitadong mga lugar. Para sa patas, karamihan sa mga puwersa ay sasailalim sa mga round ng elimination at ang mga may pre-ordered spot ay hindi kailangang lumahok sa mga elimination round. Pansamantalang bibigyan ka ng lugar para lumahok. Tanging kapag sapat na ang mga henyo ay itinapon, ang mga may na-pre-order na mga spot ay mahahamon. Ang problema ay, kanino dapat bigyan ng Iron Blood Religion ang na-pre-order na lugar? Ang mga na-pre-order na spot ay tanda ng lakas at kaluwalhatian. Ito ay isang lugar kung saan naniniwala ang iba na mayroon kang lakas na lumahok sa Sacred True Dragon Gathering. Deputy Patriarch, sa nakaraan ang 10 bituin ay kadalasang kumukuha ng mga pre-order na lugar. Paalala ng isang elder. Ang 10 bituin ng Great Country ay nakaranas at malamang na lumahok sa Sacred True Dragon Gathering dati, tulad ni Sanfeng. Siyempre, magkakaroon din ng mga bagong tao na talunin ang mas lumang henerasyon at papalitan sila sa pamagat ng 10 bituin. Ang Iron Blood Religion ay nireranggo ayon sa katayuan at lakas. Makikita ang lakas ni Francis mula sa pagkatalo kay Yunji noon. Kasabay nito, siya ang pinakabatang chapter leader ng Iron Blood Religion at namumuno sa Thousand Water Area. Ang kanyang katayuan ay hindi dapat tanungin. Nagsalita ang Deputy Patriarch. Nang marinig ito, tumango ang nakatataas na echelon sa kanilang mga ulo. Sa mga tuntunin ng lakas, katayuan at trick, si Francis ang pinakamataas na antas. Ang pinakamahalagang bagay ay bata pa siya at puno ng potensyal. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga upper echelon na hindi nahanap na ito ay tumpak. Mayroong ilang mga kadahilanan na nagtapos sa pagkatalo ni Francis kay Yunji. Ang dahilan kung bakit siya rin ang namumuno sa Thousand Water Area ay sa tulong ni Sandro, Cheng Mengzhen at Darcy. Hindi tayo makapagpasya sa tulong ng swerte. Si Sanfeng ay nasa upuan ng 10 bituin sa loob ng maraming taon at lumahok sa huling Sacred True Dragon Gathering kaya mas may karanasan siya. Tinalakay ng upper echelons.
Parehong may sariling mga taga-suporta sina Francis at Sanfeng. Sa ganitong paraan, nasa kamay ng Deputy Patriarch ang kapangyarihang magdesisyon ngunit hindi agad nagsalita ang kulay dugong buhok na si Timur. Si Sanfeng ay nakatayo sa gitna ng bulwagan at nakaramdam ng medyo hindi matatag para sa isang taong mayabang na tulad niya. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Francis na may matalim na mga mata. Speaking honestly, grabe ang pressure sa kanya nitong pinakabatang chapter leader. Ang kanyang mga nagawa ay nagbigay sa kanya ng maraming katanyagan at nakilala siya sa buong dakilang bansa. Mataas din ang kanyang posisyon sa Iron Blood Religion. Higit pa rito, binigyan din siya ng malaking kahalagahan ng Deputy Patriarch. Bakit hindi natin hayaan sina Sanfeng at Francis na mag-spar para maging patas? Bahagyang ngumiti ang maputi na buhok sa regulasyon. Naunawaan niya ang kahulugan ng Deputy Patriarch. Madaling makapagdesisyon si Timur sa sitwasyong ito ngunit hindi niya ginawa. Chapter Leader Hanford, ano sa tingin mo? Nakakulay ang dugong buhok sa bibig ni Timur. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makita ang paglaki ni Francis. Oo naman. Tumango si Francis at tumayo mula sa kanyang upuan. Malinaw na gusto niyang makuha ang na-pre-order na lugar para hindi na niya kailangang lumahok sa mahabang pagsubok na iyon. Ang itaas na antas ay puno ng pag-asa. Boom! Ang isang entablado na 100 yarda ang lapad ay lumitaw sa gitna ng malaking bulwagan at ito ay nababalot ng isang malalim na asul na semisphere. Sure. Sina Francis at Sanfeng ay parehong tumalon sa entablado. Naramdaman ni Francis ang pagbagsak ng kanyang katawan at nalaman na ang gravity ng mga stage na ito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa normal. Naging mabagal at nakakapagod ang lahat ng kilos niya. Kung ito ay isang weaker cultivator sa Ascended Realm, malamang na agad silang magsusuka ng dugo kapag inilagay sa ganitong kapaligiran. 327. Dahil nasa yugtong ito, nalaman ni Francis na ang mga arrays dito ay nalampasan ang kanyang kaalaman. Napakalalim na ng mga array ng gravity at naantig nila ang mga batas ng langit at lupa. Nangangahulugan ng 10 beses na mas gravity na kahit ang pagkilos ng mga nasa True Spirit Realm ay mapipigilan. Masasabing nagamit mo lang ang ika-10 ng iyong karaniwang bilis at lakas dito. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Chapter Leader Zhao at gusto kong malaman ang 1 o 2 bagay mula sa iyo. Bagamat medyo mayabang si Sanfeng, kailangan pa rin niyang gumalang sa labas kahit na wala siya sa loob. Gawin mo lang lahat ng gusto mo. Casual na tumango si Francis sa kanyang ulo. Malamig na ngumisi si Sanfeng sa kanyang puso. Ang isang brat na ang buhok ay hindi pa man lang lumaki ay talagang naniniwala na siya ay isang figure. Sa tono niya, parang junior ang kausap niya. Ang kanyang magalang na mga aksyon kay Francis ay nasa ibabaw lamang. Gusto niya talaga ang pre-ordered spot. Sorry. Isang maliwanag na gintong liwanag ang nagsimulang kumislap sa paligid ng Sanfeng. Ang kanyang Mystic Gold Battle Robe ay nagliwanag ng nagniningning na liwanag at bago pa man naruroon ang pag-atake, ang maapoy na mainit na kapangyarihan ng True Spirit ay bumalot sa entablado. Nakakapaso na apoy na nanunog sa puso na palad. Itinaas ni Sanfeng ang kanyang palad at nagpadala ng mga alon ng nagliliyab na chi ng tunay na espirito na sapat na upang magsunog ng hangin patungo kay Francis. Boom! Weng! Bahagyang nanginig ang buong stage. Kung ito ay nasa isang normal na lugar sa halip na ang Great Hall of the Iron Blood Religion, isang maliit na bundok ang Geneva. Naramdaman na lang ni Francis na ang hangin sa paligid niya ay naging mainit na parang lava. Tuloy-tuloy ang palad ni Sanfeng at dumudugo ito patungo sa mahahalagang organo ng kanyang kalaban. Ang mga eksperto sa normal true human rank na hindi nakakaalam ng inside information ay maaaring masira ng fire poison ni Sanfeng kung hindi agad napatay. Hindi maliit ang improvement ni Sanfeng. Ang kanyang Scorching Sun Blazing Fire Manual ay umabot na sa ganoong kataas na antas. Ang normal true human ranks ay hindi maaaring makipagpalitan ng kahit ilang galaw. Sa susunod na ilang taon, pagkatapos niyang maabot ang pinakamataas na true human rank, magagawa na niyang maging chapter leader. Marami sa mga nakatataas na echelon ang humanga kay Sanfeng, ang henyo na puno ng potensyal. Isang web ng kidlat ang lumitaw sa kamay ni Francis at itinapon niya ito na parang spider web ng kidlat patungo sa lugar na nasa harapan niya.
Boom! Nagsagupa ng dalawang kapangyarihan at nag-intertwined ang apoy at kidlat, na lumikha ng isang alon na sapat na malakas upang agad na maalis ang sinumang nilalang sa ilalim ng True Spirit Realm. Ang malalim na asul na tubig sa paligid ng entablado ay parang karagatan habang sinisipsip nito ang parehong mga pag-atake at nanatiling hindi gumagalaw. Ang hanay ng tubig ay umabot sa napakalalim na kaya nitong sumipsip ng enerhiya. Iniskan ni Francis ang nakapalibot na hanay. Parang Darkwater Inheritance ni Balmud pero mas malalim. Sure! Sa unang palitan, mabilis na iniwasan ni Francis ang paso na Sunblazing Fire Palm ni Sanfeng na nakatutok sa kanyang mga organo. Swerte lang ba? Hindi makapaniwalang kumislap ang mga mata ni Sanfeng. Ang kanyang nakapaso na Sunblazing Fire Palm ay maaaring itago ang nakatagong nagliliyab na lakas ng araw sa pamamagitan ng mga vibrations nito at maaaring tumama sa mga organo ng kalaban lampas sa balat. Ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap na ipagtanggol laban. Naiwasan ng paggalaw ni Francis ang kanyang mga kritikal na pag-atake. Si Sanfeng ang bahagyang napamanhid ng kidlat. Nang makitang casual na ini-inspection ni Francis ang hanay, nagalit si Sanfeng. Parang mas interesado si Francis sa mismong entablado kaysa sa kanyang kalaban. Nagliliyab na langit ang nagninangas na araw. Si Sanfeng ay umungal at ang sumunod na palad ay nagdulot ng hindi mabilang na mga kislap ng apoy na sumipol sa buong entablado. Tila nabahira ng apoy ang hangin sa entablado. Agad na natuyo ang tubig sa hangin. Ang palad na ito ay puno ng puro magulong apoy na hindi maiiwasan. Scorching Sun Blazing Heaven, isang malawak na hanay ng pag-atake. Tingnan natin kung paano mo ito maiiwasan. Ang palad ni Sanfeng ay tila sumisimbolo sa kanyang walang limitasyong galit. Sure! Ang kidlat ay dumaan sa ilalim ng mga paa ni Francis at ang kanyang buong katawan ay binalot ng isang magaan na patong ng kidlat, pagkatapos nito ay sumugod siya sa nagninangas na kalangitan. Teka, hindi. Siya ay naniningil sa mga puwang sa kalangitan ng apoy. Shoo! Sa sandaling iyon, ang makamulto na figure ay parang isda na lumalangoy sa isang makapal na dalampasigan. Nanlaki ang mga mata ng mga upper echelons na nanunood sa labas ng stage. Ang mga kabataan sa loob ng kalangitan ng apoy ay dumaraan sa mga puwang ng apoy na may pinakamaliit na paggastos ng pagsisikap at lakas, matagumpay na nakaiwas sa mapangwasak na pag-atake ni Sanfeng. Nagagawa pa rin niyang maging napakaliksi sa ilalim ng 10 beses ng gravity. Upang mapagsama ang mga batas ng kidlat sa kanyang paggalaw, teka, hindi, mayroon ding makamulto na layunin na nagpapahintulot sa kanya na lumipat ayon sa gusto niya. Ang mga nakatataas na echelon ay may kaalaman. Sa sandaling ito, si Francis ay may ganap na kalamangan sa bilis. Paano ito posible? Ang lahat ng aking mga pag-atake, kasama ang kanilang mga ruta at paggalaw, ay madaling iniiwasan niya. Sa wakas ay naantig si Sanfeng at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Bagamat ang kanyang Scorching Sun Blazing Fire Palm ay may mataas na mapanirang kapangyarihan, gumastos din ito ng malaking enerhiya. Kung magpapatuloy ito, gugugol niya ang lahat ng kanyang lakas bago pa man umatake si Francis. Nakakapasong Sun Heart Piercing Spear. Huminga ng malalim si Sanfeng nang may nabuong nagninangas na sibat sa kanyang palad. Matapos itong mabuo, inihagis niya ito sa dibdib ni Francis at palm ito habang lumilipad. Ang bilis ng Scorching Sun Heart Piercing Spear ay mas mabilis pa kaysa sa mga long-range na armas. Nakaramdam si Francis ng mahinang pakiramdam ng panganib at tila nag-aapoy ng bahagya ang kanyang puso. Blade ng kidlat. Si Francis ay nag-iisang nag-swipe ng kanyang kamay at isang maliit na talim ng kidlat ang agad na bumaril na naghiwa-hiwalay sa nagninangas na sibat sa dalawa. Ang atake, bilis at pagtugon ng batang ito ay napakalakas. Nagsimulang pawisan ang noo ni Sanfeng nang makaramdam siya ng pressure. Ang kasanayang kanyang nilinang ay may malapit na pagkakatugma sa apoy at dalubhasa sa opensa. Gayunpaman, kahit anong gawin niya, hindi niya matamaan ang kanyang kalaban. Ito ay lubhang nakakagalit para sa isang taong dalubhasa sa pagkakasala. Sure! Ang figure ni Francis ay biglang nahati sa 3. Sabay-sabay na tumalon ang 3 figure patungo kay Sanfeng. Masyadong mabilis ang kanilang bilis. 100 yarda ang lapad na yugto ang nagbigay daan sa 3 na agad na palibutan si Sanfeng at atakihin siya.
Pare-parehas lang silang tatlo. Nanlamig ang puso ni Sanfeng dahil hindi niya masabi sa maikling panahon kung alin ang totoo o peke. Sabog ng nakakapasong araw. Ang Chi of True Spirit ni Sanfeng ay nagpadala ng mga alon ng nagliliyab na apoy na sapat na upang gawing alabok ang isang palasyo. Si Sanfeng ay hindi niya katapat. Siya ang pinigilan sa simula. Bumantong hininga at umiling ang maputing buhok sa regulasyon. Si Francis ay hindi gumugol ng maraming enerhiya ngunit nagagawa niyang pilitin si Sanfeng na gumastos ng napakaraming chi ng True Spirit para sa malawak na hanay ng mga pag-atake. Ang sinaunang nakadamit na tagapagtanggol ay mahinang tumango sa kanyang ulo. Pong-pong pa. Ang tatlong figure ay agad na umatake at sumabog sa mga alon ng apoy. Bam! Pinunasan ni Sanfeng ang isang bahid ng dugo sa kanyang bibig at nakitang nawala ang dalawa sa mga figure at pagkatapos ay bumulalas, lahat ng tatlo ay may kakayahang umatake. Ginamit ni Francis ang lihim na pamamaraan ng kanyang Yin Shadow Cloak, ang Yin Shadow Doppelganger. Kapag ang kultibasyon ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, ang Yin Shadow Doppelgangers ay hindi na ginagamit lamang para sa distraction. Maaari rin silang umatake. Sinusubukan lang ito ni Francis sa pagkakataong ito. Maraming makapangyarihang kayamanan si Francis, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin matukoy ni Sanfeng ang limitasyon ng kanyang bloodline ng mata. Bahagyang nanghinayang si Timur na kulay dugo ang buhok. Interesado siya sa bloodline ng mata ni Francis. Kuko ng kidlat. Si Francis ay nagpunas ng hangin at isang ilang yarda ang haba ng kuko ng kidlat na parang kulog. Hindi maganda. Bahagyang tumayo si Sanfeng bago niya naramdaman ang nangingibabaw at mapangwasak na aura ng kidlat, at nanginginig pa ito at pinamanhid ang true force at dugo ng kanyang buong katawan. Ang kuko ng kidlat ay hindi lamang may nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake, mayroon din itong kakayahang i-lock at bitag ang kalaban. Hindi ito nakaiwas ni Sanfeng at nagawa niyang ilabas ang isang palad. Ngunit ang kuko ng kidlat ay parang agila na nangaagaw ng daga. Bam! Agad na natama ng kuko si Sanfeng at nagsimulang umusok ang kanyang buhok. Ang mas nakakatuwa ay matapos siyang ibaba ng kuko ng kidlat, hindi ito pumutok bagkus ay agad itong kumupas. Hu! Nagpakawala ng hininga ang mga nasa itaas na echelon. Kung ang kuko na iyon ay sumabog noon lamang, si Sanfeng ay magbabayad ng isang kakila-kilabot na presyo. Sa kabutihang palad ay magagamit ni Francis ang kuko ng kidlat ayon sa gusto niya. Salamat! Sinulyapan ni Francis ang namamanhid na si Sanfeng sa lupa, pagkatapos ay ngumiti siya at umalis. Ang lakas ng chapter leader ay hindi kapani-paniwala. Hindi man lang malapit sa iyo ang isang ito. Nagawa ni Sanfeng na umakyat pabalik na may nahihiyang ekspresyon. Sa wakas ay naunawaan na niya kung paano nagawang kidnapin ng kabataang ito si Empress Queen, talunin si Yunji at hawakan ang titulong chapter leader pati na rin ang pamunuan ng Thousand Water Area. Ang hindi nakapagsalita ay ang edad ng kabataang ito ay mas bata sa kanya ng marami. Ang limitasyon sa edad ng Sacred True Dragon Gathering ay 50, kaya maaari pa ring lumahok si Sanfeng. Nakakaaliw. Pinalakpakan ni Timur ang kanyang mga kamay bilang paghanga. Bagamat hindi niya nakita ang kapangyarihan ng bloodline ng mata ni Francis, sapat na ang huling kuko ng kidlat para problemayan ang karamihan sa mga magsasaka sa ilalim ng True Mystic rank. Ang Francis na ito ay 16 hanggang 17 taong gulang lamang ngunit mayroon na siyang lakas at katayuan. Ang kanyang hinaharap ay hindi masukat. May pagkakataon siyang maabot ang pinakamataas na daan sa Sacred True Dragon Gathering na ito at sa susunod na pagtitipon, maabot ang rurok ng henyo ng kontinente. Napasigaw ang Iron Blood Religion ng upper echelon at walang hindi sumang-ayon. Kinuha ni Francis ang na-pre-order na lugar gamit ang kanyang kapangyarihan. Maraming tao ang nagulat, kasama ang isa pang katunggali para sa Sacred True Dragon Gathering, si Yumi. Si Darcy lang ang hindi nagulat. Siya ay palaging nasa tabi ni Francis at alam na ang lakas na ipinahayag ng pinuno ng kabanata ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Matapos makumpirma ang na-pre-order na lugar, sabay-sabay na umalis sina Francis, Sanfeng, Darcy at Yumi upang maghanda sa pagtungo sa capital makalipas ang ilang araw. Chapter Leader Hanford, iginagalang ko ang iyong lakas at nakikita ko kung bakit natalo si Yunji sa iyo. Tanging si Prinsipe Jin ang iyong makakalaban sa Canopy Great Country. Mataimtim na sinabi ni Sanfeng.
Prince Jean. Malakas siya. Nagpakita ng interes si Francis. Naabot na ni Prince Jean ang peak stages ng true human rank at siya ang number 1 star. Naabot niya ang top 100 last time at ang kanyang bloodline ay sinasabing pinakamakapangyarihan sa great country. 328. Si Prince Jean ay ang prinsipe ng mga imperial at mayroon siyang puro bloodline na higit sa iba. Kasabay nito, ang kanyang sariling cultivation ay umabot na sa peak stage ng true human rank at siya ang unang nirerango sa mga bituin. Sa pinakamataas na cultivation at pinakamalakas na bloodline sa nakababatang henerasyon, si Prince Jean ay walang kapantay sa mga bituin. Ang mga mata ni Sanfeng ay naging puno ng pag-iingat nang banggitin niya si Prinsipe Jean. Sa totoo lang, naisip niya na kahit na malakas si Francis, may pagkakaiba pa rin sa pagitan niya at ni Prinsipe Jean. Ngunit dahil si Francis ay isang chapter leader at hindi niya makita ang kanyang mga limitasyon, hindi magandang gumawa ng maagang conclusion. Bahagyang tumango si Francis sa kanyang ulo nang mapansin niya ito. Si Francis ay unang nanatili sa Iron Blood Religion pangunahing punong tanggapan sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay susundan ng Deputy Patriarch at ang kumpanya sa kapital. Sa unang gabi, ipinatawag ng Deputy Patriarch si Francis. Sa tahimik na malaking bulwagan, nandoon ang kulay dugong buhok na sina Timur at Francis mag-isa. Francis, ang iyong lakas at paglaki ay lumampas sa aking inaasahan. Ang Sacred True Dragon Gathering sa pagkakataong ito ay isang malaking kapalaran para sa iyo. Kung ang iyong kapalaran ay hindi masyadong masama, maaari mong makuha ang nangungunang 100. Napangiti ng mahina si Timur. Nangungunang 100. Bahagyang huminto si Francis, hindi ito ang perpektong paglalagay na gusto niya, ngunit alam niya na ang nangungunang 100 ay isang malaking puwang. Ang mga nakakuha ng nangungunang 100 ay pinangalan ng True Dragon Geniuses at maaaring tipunin ang pagpapala ng mga kontinente. Kung makakalap sila ng sapat na pagpapala, maaari silang makapasok sa mga mana. Francis, ayokong punahin ka ngunit si Trevor mula sa gitnang kontinente ay umabot na sa pinakamataas na yugto ng True Mystic rank at hinamon pa niya ang isang True Lord rank cultivator at halos nakatali sa kanila. Si Tanten Lanyo mula sa Eastern Continent ay isang beast tamer na may 3 True Mystic rank beasts na nasa ilalim ng kanyang command 1H na kapangyarihan ng isang dragon, one of the earth. Ang True Lord rank cultivator na ito ay lumampas sa nakaraang 12 henerasyon. Mukhang nakita ni Timur na hindi nasisiyahan si Francis sa nangungunang 100. Paglilinang sa tuktok ng True Mystic rank. Hinamon ng isang True Lord rank. Hindi mapigilan ni Francis ang dila. Hindi niya alam kung kapalaran o kapahamakan ang isinilang sa panahong ito na puno ng mga halimaw na henyo. Ang bilang ng mga eksperto sa True Mystic rank sa nakaraang Sacred True Dragon Gatherings ay mababa at kadalasan ay nasa maagang yugto lamang sila. Ngunit sa panahong ito, napakaraming kapansin-pansing kababalaghan na nagsalubong. Walang nakakaalam kung mahuhulog sila o lilikha ng mas maliwanag na liwanag. Siyempre, lahat ng bagay ay may kabaligtaran. Kung mas marami ang mga henyo, mas magiging malakas ang True Dragon Blessing. Ang balita ay mula sa divination clans na ang pagkakataon ng Heaven's Legacy Inheritance na kumonekta sa kontinente ay mas mataas kaysa dati. Napabuntong hininga si Timur. Tumango si Francis, Deputy Patriarch, maaari kang magpahinga. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa Sacred True Dragon Gathering. Alam niya ang kanyang posisyon pagkatapos ng pagtuturo ni Timur. Huwag kang magalit. Bata ka pa at ang limitasyon ng edad ng Sacred True Dragon Gathering ay 50. Maraming mga kakumpetensya ang doble sa iyong edad at sila ay lumahok sa nakaraang Sacred True Dragon Gathering. Ngumiti si Timur. Mula sa kanyang pananaw, ang pag-abot ni Francis sa top 50 ay ang limitasyon. Kung tutuusin, bata pa si Francis at mas mababa pa rin ang kanyang cultivation kaysa sa mga nangungunang henyo sa ibang mga kontinente. Malamang na hindi makakasama si Francis sa top 20 at tiyak na wala siyang pagkakataon para sa unang pwesto, ngunit pagkatapos ng 10 taon, naging posible ang lahat. Ang mas maraming henyo ay mas mahusay dahil maaari itong makaakit ng mas maraming pamana. Kinalma ni Francis ang kanyang sarili. Pinaalis si Francis gamit ang kanyang mga mata, nag-alinlangan si Timur at tila gumagawa ng isang mahirap na desisyon.
Maghintay. Bigla siyang pinigilan ni Timur. Nagtataka namang lumingon si Francis. Nakita rin niya kung paano may sasabihin ang Deputy Patriarch. Sumama ka sa akin. Tumingin ng malalim si Timur kay Francis bago lumiko sa kailaliman ng malaking bulwagan. Mahigpit na sumunod si Francis sa likuran ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam na ang paglalakbay na ito ay magbabago ng kanyang kapalaran. Matapos ang ilang corridors, pumasok ang dalawa sa isang secret hall. Isang true human rank expert at ilang peak true human rank expert ang nakatago sa secret hall. Hindi mararamdaman ni Francis ang mga ito kung wala ang kanyang God's spiritual eye. Sa sulok ng secret hall, may hagdanan. Kasunod ng hagdan pababa, nakaramdam si Francis ng mabigat na aura. Ang kanyang God's spiritual eye ay tila kumikibot na parang may naramdaman ngunit mabilis na kumalma. Ang hagdanan ay patungo sa isang palasyo sa ilalim ng lupa. Nandito ka. At nagdala ka ng isang kabataan. Isang mahinang matandang boses ang umalangaw-ngaw mula sa palasyo sa ilalim ng lupa. Bagamat mahina ang boses na iyon, diretso itong pumasok sa kanyang mental energy. Sumikip ang puso ni Francis. Mula sa aura ng mental energy ng tao, nalampasan nito ang anumang true lord rank na nakita niya. Sa palasyo sa ilalim ng lupa, ang Shire ay isang lilang gintong kama kung saan nakahiga ang isang matandang lalaki na may makakapal na kilay. Ang kanyang balat ay tuyo at walang aura na nanggagaling sa kanya. Kuya Hong. Umakyat si Timur at casual na binati siya. Napatingin sa kanila ang makapal na kilay na lalaki na may nagtatanong na mga mata. Binabati ng Junior Francis na ito si Senior. Agad na yumuko si Francis. Hindi niya alam kung bakit ngunit ang makapal na kilay na nakatatanda sa kanyang harapan ay nagbigay ng malalim na pakiramdam na hindi niya ginamit ang kanyang God's spiritual eye. Kahit na ang isang dagat ay hindi mabilang na mas malaki kaysa sa isang ilog. Brother Hong, siya ang pinakabatang chapter leader sa religion sa kasaysayan at pinamumunuan niya ang Thousand Water Area. Inagaw din niya si Empress Queen, kinuha ang pre-order na lugar para sa Sacred True Dragon Gathering at tinulungan akong gumawa ng Will of Light and Darkness. Masiglang sinabi ni Timur ang mga kwento ni Francis. Pagkatapos ng lahat, si Francis ang natagpuan at na-promote niya. Isang chapter leader at 16 to 17 years old. Kung hindi ikaw, I would find it ridiculous. Inis ka ng makapal na kilay na elder si Francis at agad niyang nakita kung ano ang edad ni Francis. Mas lalo siyang tumingin ng may pagtataka. Bumalik sa Flooding Lake City, nakita din ng Flooding Lake City Lord na si Lane Jiusha na hindi pangkaraniwan ang bloodline ng mata ni Francis. Ang makapal na kilay na matandang ito ay may parehong kapangyarihan, ngunit ito ay mas tumpak kaysa sa Flooding Lake City Lord at kay Timur. Isang kakaibang ay bloodline at malakas na pinagmumula ng mental energy. Ang makapal na kilay na elder ay tumingin kay Francis na parang sinusuri niya ang isang jade. Karamihan sa mga tao sa ilalim ng True Mystic Rank ay hindi kalaban ni Francis, ngunit ang kanyang eye bloodline ay hindi pa rin umabot sa kanyang buong potensyal o kung hindi, sa Sacred True Dragon Gathering na ito, may pagkakataon siyang maabot ang top 50 o mas mabuti pa. Umaasa ako na matuturuan siya ni Brother Hong ng kaunti. Paliwanag ni Timur. Hehe, ibig mo bang turuan ko siya o mamigay ng resources? Iritadong sabi ng makapal na kilay na elder, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Francis. Isang invisible wave ng mental energy pressure ang biglang bumalot sa hangin at bumalot kay Francis. Naramdaman ni Francis ang pagyanig ng kanyang puso at nakaramdam siya ng pressure na hindi pa niya naramdaman. Ang makapal na kilay na matanda ay naglabas lamang ng kaunting aura, ngunit tila sapat na ito upang durugan ang isang elepante. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumikinang na asul na yelo at ang nagyayelong lawa sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay nagbigay ng panlalamig na pakiramdam. Sa wakas ay napakilos ang makapal na kilay na matanda. Nang siya ay lalo pang magsaliksik, hinaranggan siya ng isang hindi nakikitang malamig na aura na nagpalamig pa sa kanyang kamalayan. Gaano katagal ang simula ng Sacred True Dragon Gathering? Tanong ng makapal na kilay na matanda. Mga 4 hanggang 5 buwan. Sagot ni Timur. Nakakalungkot, kung dinala mo siya dito 1 taon o 2 mas maaga, ang sitwasyon ay magiging magkaiba.
Sa tulong ko, siya ay maaaring makapasok sa nangungunang 10. Nanghihinayang sabi ng makapal na kilay na matanda. Kakasali pa lang niya sa Iron Blood Religion sa loob ng ilang buwan at malaki na ang naitulong niya sa akin noon. Hahahasa na lang tayo ng sibat bago ang labanan. Dapat ay mataas ang comprehension ni Francis kung hindi siya makakaabot ng ganoong antas sa edad na ito. Binigyan siya ni Timor ng puting mata. Mabuti. Walang magawa ang makapal na kilay na matanda. Sure. Pinitik niya ang palad at lumitaw ang isang misteryosong ice blue crystal. Nang lumitaw ang ice blue crystal, naramdaman ni Francis ang lamig na tumago sa kanyang mental energy at nagpakibot din ang kanyang God's spiritual eye. Ito ay isang soul ball mula sa labas ng mundo at ito ay lubhang mahiwaga. Ang halaga ng bola mismo ay hindi mataas ngunit naglalaman ito ng ilang kaalaman tungkol sa sinaunang daw ng kaluluwa kahit na ito ay hindi kumpleto. Medyo ayaw na sabi ng makapal na kilay na matanda. Labis na nagulat si Timor ang makapal na kilay na matandang lalaki ay nagbigay ng isang pambihirang kayamanan mula sa labas ng mundo kay Francis. Pagkatapos masanyasan, kinuha ni Francis ang Ball of Ice Soul. Mula sa reaksyon ng Deputy Patriarch, hindi mahirap makita na bihira ang item na ito. Sure! Walang ekspresyong inilabas ng makapal na kilay na matanda ang isang sinaunang aklat na may nakasulat na ilang salita sa itaas. Hindi kumpleto ang pahina ng Dark Eye. Bulalas ni Timor habang hindi makapaniwalang nakatingin sa makapal na kilay na matanda. Ito. Senior mo. Si Francis ay hindi mapakali na kinuha ang hindi kumpletong pahina ng Ball of Ice Soul at Dark Eye. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang makapal na kilay na matanda at ito ay sa pamamagitan ng koneksyon ng Deputy Patriarch. Dahil sa napakaraming mahahalagang bagay, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Francis, ang makapal na kilay na elder ay bahagyang ngumiti, ang lahat ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Kung talagang gusto mo akong gantihan, maabot ang pinakamataas na 20 sa Sacred True Dragon Gathering at kung makakakuha ka ng ilang Elixir of Life, Life Restoring Pills o mga katulad na bagay sa buhay, lubos akong magpapasalamat. Susubukan ng junior na ito ang kanyang makakaya. Umatras si Francis kasabay ng kaway ng matanda. Pinaalis ang figure ni Francis gamit ang kanilang mga mata, tanging si Timor at ang matanda ang naiwan sa palasyo sa ilalim ng lupa. Big bro, binigay mo sa kanya ang bola ng soul. Hindi ba ang dating may-ari ay isang tao sa Void God Realm? At ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye na iyon ay isang ipinagbabawal na pamamaraan sa kontinente na kahit ikaw ay hindi mo maintindihan. Sa tingin mo kaya niya? Curious na tanong ni Timor. Dinala niya rito si Francis sa pag-asang tutulungan ni Brother Hong si Francis, ngunit napakalaki ng tulong na ito na maging si Timor ay nasaktan. Hindi mataas ang halaga ng bola ng Ice Soul. Naglalaman lang ito ng ilang diwa ng Tao of the Soul at marahil ay isang casual na bagay na dala ng haring iyon sa Void God Realm. Hindi ako isang taong nagsasanay sa Tao of the Soul kaya wala itong silbi sa akin. Higit sa lahat, nang imulat ni Francis ang kanyang eye bloodline, ang bola ay parang 329. Nang buksan ni Francis ang kanyang bloodline ng mata, tila naramdaman ito ng bola, na para bang ito ay nakatadhana. Huminga ng malalim ang makapal na kilay na matanda. Ang bola ng Ice Soul ay isang bagay na dinala ng isang hari sa Void God Realm at ang kaalamang nakapaloob sa loob ay hindi nasusukat sa halaga. Ngunit ang item na ito ay hindi nag-react sa lahat sa mga taon na ito ay kasama niya. Nang lumitaw si Francis, nag-react ito. Mula dito, makikita na ang bagay na ito ay walang tadhana sa kanya. Minamaliit mo ang bloodline at potensyal ni Francis. Maging ang aking spiritual sense ay hindi ito lubos na nauunawaan. At mayroon siyang kapalaran sa Ball of Soul at may hindi masusukat na hinaharap. Kaya't maaari ko rin siyang tulungan hanggang sa dulo at bigyan din siya ng hindi kumpletong pahina ng Dark Eye. Kung tutuusin, ang mga may matataas na bloodline at enerhiya sa pag-iisip ang maaaring magkaroon ng tagumpay. Paliwanag ng makapal na kilay na matanda. Tumango si Timor bilang pag-unawa. Si Timor at ang makapal na kilay na elder ay walang gamit para sa Ball of Ice Soul at Dark Eye na hindi kumpleto na pahina.
Naramdaman ni Francis ang Ball of Ice Soul at ang kanyang pinagmumula ng mental energy ay natugunan ang mga kinakailangan ng hindi kumpletong pahina ng Dark Eye. Ang lahat ay nakasalalay sa kanyang sarili. Dahan daw ang pumikit ang makapal na kilay na matanda habang ang lahat ng kanyang aura, pati na ang kanyang buhay aura ay mabilis na nabawasan. Sa kabilang panig, kinuha ni Francis ang hindi kumpletong pahina ng Ball of Ice Soul at Dark Eye mula sa palasyo sa ilalim ng lupa. Iniisip niya kung sinong tao ang makapal na kilay na matanda para tawagin siyang Big Bro ng Deputy Patriarch. Pwede bang? Tumalo ng puso ni Francis. Sa puso ng marami sa Iron Blood Religion, si Deputy Patriarch Timor ang huling nagpasya. Gayunpaman, ang posisyon ni Timor ay may salitang deputy. Ang tunay na Patriarch ay hindi nagpakita ng halos 100 taon. Sinasabi ng mga alamat na ang Iron Blood Religion Patriarch ay lumahok sa misyon na sirain ang Scarlet Moon Demonic Religion at siya ay isang katunggali sa parehong panahon ng Scarlet Moon Patriarch. Pagkatapos nito, ang Iron Blood Religion Patriarch ay nakatulog ng mahimbing sa ilang kadahilanan. Bumalik si Francis sa kanyang lugar. Ang Ball of Ice Soul ay nagbigay ng malamig na pakiramdam sa kanyang palad, ngunit sa katotohanan, ang lamig na ito ay hindi umiiral. Ito ay totoo lamang sa salitang enerhiya ng kaisipan, isang kapangyarihan na katulad ng layunin ng espada o talam. Nang makita niya ito sa unang pagkakataon, ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nag-react. Binuksan ni Francis ang kanyang God spiritual eye at dahan-daang pinagsama ang kanyang kamalayan sa Ball of Ice Soul. Hindi alam, ang lamig na iyon ay nakaramdam ng init kay Francis. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang nagyayelong lawa ay umaalon at ang hindi nakikitang lamig ay umalangaw-ngaw sa buong antas ng enerhiya ng pag-iisip. Weng! Lumiwanag ang gitna ng bola ng Ice Soul. Ito ay transparent na kulay asul. Ang core ng Ice Blue ay hindi makikita sa mata dahil umiral lamang ito sa dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip, ngunit nakita ito ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Nang hawakan ito, naramdaman ni Francis ang ilang malabong impormasyon at kalaliman na nagmula sa Ice Blue Core na naglalaman ng kaalaman mula noong nakalipas na panahon. Hindi maintindihan ni Francis ang karamihan sa impormasyon, ngunit ang ilan sa kalaliman ay katulad ng mga diskarte sa enerhiya ng pag-iisip. Ito ba ang sinaunang daw ng kaluluwa? Mas malalim kaysa mental na enerhiya at mas malayo. Nag-isip si Francis at maraming tanong ang lumitaw. Natitiyak niya ang isang bagay, ang kaalaman ng Ball of Ice Soul ay daan-daang kung hindi libu-libong beses na mas mahusay kaysa sa mga diskarte sa enerhiya ng isip na nakita niya noon. Kung ikukumpara dito, ang heart controlling technique ay wala. Kahit na ang lightning inheritance ay hindi maihahambing sa impormasyon at kalaliman dito. Ang tanging ikinalulungkot ay ang bagay na ito ay hindi kumpleto at ito ay bahagyang lamang. Pinagsama ni Francis ang kanyang kamalayan dito at ang anumang kalaliman sa loob ng Ball of Ice Soul ay kukuha ng mortal na kawalang hanggan upang maunawaan. Kung hindi dahil si Francis ay may mental energy techniques bilang kanyang pundasyon at matibay na pangunawa mula sa kanyang God spiritual ay pati na rin sa isang malaking mental energy source, hindi niya ito mahawakan. Sa isang kisap mata, 2 hanggang 3 araw ang lumipas. Ang layunin na nilalaman sa loob ng Ball of Ice Soul ay nahati sa mga antas ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Ang unang antas, Foundation of Ice Soul. Ang pangalawang antas, Power of Ice Soul. Ang ikatlong antas, Heart of Ice Soul. Siyempre, hindi kumpleto ang impormasyon tungkol sa ikatlong antas at kinailangan ni Francis na gumugol ng 2 hanggang 3 araw upang kalkulahin ang hakbang na ito. Sa ngayon, naiintindihan ko lang ang nilalaman ng foundation. Napaisip si Francis. Kahit na ang Foundation of Ice Soul ay lumampas sa kaalaman ni Francis sa mental energy. Binaligtad ng ilang impormasyon ang pananaw ni Francis sa mundo sa paligid. Halimbawa, sa Foundation of Ice Soul, may mga talaan tungkol sa pagkakaroon na tinatawag na Warlock King. Ang Warlock King ay hindi pisikal na malakas, sa kabaligtaran, maaari itong ituring na mahina. Gayunpaman, ang mental energy ng Warlock King Soul ay walang kamatayan at ang katawan para sa kanya ay isang lugar na matutuluyan. Kahit na ang kanyang katawan ay nawasak, ang Warlock King ay maaaring agad na lumipat sa ibang katawan.
Ang Warlock King ay maaaring magkaroon ng maraming katawan at ang pagbabalik sa buhay ay hindi isang bihirang pangyayari. Ang katawan ay ang lalagyan ng buhay. Ang kaluluwa ng ubod ng lahat. Ang katawan ay maaaring sirain hanggat ang kaluluwa ay nariyan pa. Kung ang kaluluwa ay nawala, ang lahat ay wala na. Tumango si Francis. Para sa mga tao, ang mga kaisipan at ideya ay ang pangunahing na siyang kaluluwa. Chapter Leader, aalis na tayo papuntang kapital. Isang boses ang nagpatigil sa pag-unawa ni Francis sa umaga. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at bahagyang napagod siya, ngunit napuno siya ng higit na pananabik. Masyadong mabilis ang oras. Sa labas, naghihintay si Darcy. Tinanguan ni Francis ang kanyang ulo at iniwan lamang ang kaunti sa kanyang kamalayan upang pagmasdan ang labas habang ginugugol ang halos lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang pangunawa. Dakilang bulwagan ng Iron Blood Religion. Sina Francis, Sanfeng, Darcy at Yumi ay nagtipon. Bumaba mula sa langit ang Golden Spear Blood Dragon Sedan at kasama nito ang 3 protector. Deputy Patriarch, narito ang lahat. Nakangiting sabi ni Darcy. Tara na. Tumango si Timor sa Golden Spear Blood Dragon Sedan. Ang kabisera ay hindi malayo sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion at ang grupo ay inabot ng wala pang kalahating araw bago dumating. Nang pumasok sila sa kapital, medyo naging emosyonal si Francis. Marami sa mga tao mula sa Iron Blood Religion ay sumulyap sa asul na buhok na batang chapter leader. Walang ekspresyong sinundan ni Francis at ginugol ang halos lahat ng kanyang pagtuon sa Foundation of Ice Soul. Hindi siya magpapalipas ng anumang segundo o minuto. Para siyang makina na sumusunod sa likod ng grupo at okay, huwag mo siyang guluhin. Bahagyang ngumiti si Deputy Patriarch Timor at sinabi sa iba. Sa grupong Iron Blood Religion, ang mga asul na buhok na kabataan ay sumunod sa likuran na halos nakapikit ang mga mata. Para kay Francis na nakakaintindi, lumipas ang oras ng napakabilis. Wala siyang alam na nangyari sa labas ng mundo. Dumating na ang Emperor. Dumating na si Empress Queen. Dumating na ang pinuno ng Pamilya Lane. Dumating na ang Flooding Lake City Lord. Walang kamalay-malay, si Francis ay pumasok sa isang magulong kapaligiran at pagkatapos ay umupo na lamang sa isang random na upuan. Sino itong asul na buhok na brat na ng ahas na umupo sa na-pre-order na upuan at natutulog? Nakakatawa. Asul na buhok, asul na mata, iyan ay si Francis mula sa Iron Blood Religion. Francis. Ang brat na dumukot kay Empress Queen. Lahat, tara at hulihin natin siya. Nagkagulo sa ibaba. Ang lugar ay nakalagay sa loob ng kapital na may malaking espasyo sa gitna at mga upuan sa paligid nito. Sa silangan na bahagi ay ang mga imperial kung saan dumating ang emperador ng Canopy Great Country at Empress Queen. Ang iba pang puwersa ay ang Iron Blood Religion, Lane Family, Qin Sword Clan at iba pang malalakas na paksayon. Sa gitna ay may 8 sparring arena, bawat isa ay 1 milya squared malaki. Kasabay nito, nagkaroon pa ng mas mataas na kinatatayuan sa gitna ng 8 arena. 10 upuan ang inilagay sa kinatatayuan na maaaring tumingin sa ibaba sa mga nasa ibaba. Sa 10 upuang ito ay nakaupo ang 10 kabataan na lahat ay kumakatawan sa 10 pre-ordered na upuan ng Canopy Great Country. Ang mga may pre-order na upuan ay pansamantalang napili para lumahok at hindi na kailangang sumali sa komplikadong kompetisyon. Nakaayos na lahat ang 10 upuan. Sa unang upuan ay nakaupo ang isang golden robe brown-haired youth na medyo chubby. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng malabong gininto ang kislap at bawat paghinga ay naghahatid ng mabundok na presyon. Prince Jean, ang unang bituin. Sa pangalawang upuan ay may isang kabataang kulay bahaghari at magulo ang buhok. Nakahalukip-kip ang mga kamay niya at mukhang gangster. Si Olga, ang pangalawang bituin na nagmula sa Windcloud Clan. Sa ikatlong upuan ay nakaupo ang isang gwapong binata na nakasuot ng labanan na may matalas na sinaunang talam sa kanyang itim. Ang paminsan-minsang liwanag ay kumikislap sa kanyang mga mata at ang mga di nakikitang talam ay tila humihiwa sa hangin. Si Yunji, ang ikatlong bituin. Sa ika-4 na pwesto. Isang asul na buhok na kabataan ang nakaupo na nakapikit na parang natutulog. Sa sandaling ito, ang paksa ng talakayan ay itong asul na buhok na kabataan.
Si Francis, isang Iron Blood Religion chapter leader at isang tumataas na henyo. Ang daming tao. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at lumabas sa kanyang pangunawa na may kaunting pagod. Ang 10 pre-ordered spot ay nasa gitna ng 8 arena at sa paligid nito ay ang mga paksayo ng bansa. Lumingalinga si Francis sa paligid at nakakita ng maraming tao sa lahat ng dako. Ang sparring ay magaganap sa 8 arena. Sa sandaling idilat ni Francis ang kanyang mga mata, mas maraming atensyon ang nakuha. Sa panig ng Imperial, ang Canopy Great Country's Emperor ay tumitig kay Francis. Marangal na nakaupo si Empress Queen at parang isang reyna. Kasabay nito, ang Flooding Lake City Lane Family, Main Tian Family, Main Lane Family at kumpanya ay may malamig na hitsura. Ito ay lalo na para sa bahagi ng Flooding Lake City kung saan daw makikita ang mga mata ng Flooding Lake City Lord habang malamig na nakatingin kay Francis. Tahimik na nakaupo si Quincy na parang isang diyosa mula sa isang painting. Maging si Francis ay nagsimulang manlamig sa mga tinging ito. Francis, nagkita tayong muli. Isang nangingibabaw na boses ang lumitaw ng wala saan. Si Yunji ang umupo sa ikatlong upuan, sa tabi niya. Hehe. So ito ang pinakabatang chapter leader ng Iron Blood Religion. Sa unang upuan ay tumawa si Prinsipe Jin at malamig na inspection si Francis. Sa sandaling nagising si Francis, maraming mga mata na may masamang intensyon ang tumingin sa kanya. Bukod pa riyan, ang iba pang 10 bituin pati na rin ang mga kakompetensya ay pawang nag-inspection sa kabataang ito. 330. Nang magising si Francis, napagtanto niya na sa loob lamang ng ilang taon, marami na siyang naging kaaway. Kasama sa mga puwersang nasaktan niya ang mga Imperial, ang Flooding Lake na pamilyang Liu, ang pangunahing pamilyang Lane pati na ang mga pamilyang Tian at Yun. Kinidnap ni Francis si Empress Queen at sinira ang kanilang reputasyon. Sabi ng mga chismis, mas masahol pa ang ginawa niya sa kanya. Tiningnan ng Emperor si Francis na parang gusto niyang kainin ang kanyang balat at inumin ang kanyang dugo. Si Francis ay tumakas mula sa Flooding Lake na pamilyang Lane at pinilit ang Flooding Lake City Lord na maabot ang True Lord rank. Higit pa rito, pareho ang Flooding Lake City Lane family at Empress Queen ay nagmula sa pangunahing pamilyang Liu, kaya sinaktan din sila ni Francis. Ang pananakit sa pamilyang Tian at Yun ay dahil halos sirain ni Francis ang kanilang numero 1 henyo na si Yunji. Hindi lang iyon, muntik na niyang matanggal ang Yonside family ng Thousand Water Area at pinilit silang pumirma ng hindi patas na kontrata sa dugo. Upang maging sikat, kailangan ng isa na masaktan ang hindi mabilang na mga tao at puwersa. Ang presyo na kailangang bayaran ay maaaring isipin. Ngunit ang pinaka-ikinagulat ni Francis ay si Yunji. Kung tama ang pagkakaalala niya, hinampis siya ni Francis ng Water Moon God Pitch Fan at nadurog ang kanyang bagong panganak na Blade Intent. Ang layunin ng talon at mga pag-atake ng enerhiya sa isip ay mga walang bisang pag-atake. Nanalo ang isang mas malakas at nanalo ang pinagmumula ng enerhiya ng isip ni Francis sa ibabaw ng kanyang Water Moon God Pitch Fan. Yunji, hindi ko akalain na babangon kapag katapos ng iyong pagkahulog at ang talon na nabuo ay mas malakas at matalas kaysa dati. Inis ka ng kaliwang mata ni Francis si Yunji at nakita kung ano ang nangyari. Naramdaman ni Yunji ang pag-freeze ng kanyang puso habang ang ice blue na mata ay nag-scan. Sa sandaling iyon, ang kanyang Blade Intent ay tila na freeze ng yelo at halos hindi makagalaw. Ito. Anong nangyayari? Huminga ng malalim si Yunji. Kung ikukumpara sa isang buwan o 2 na nakalipas, ang bloodline ng mata ni Francis ay nagdulot ng higit na presyon sa kanya. Sa isang sulyap pa lang, halos ma-freeze na nito ang kanyang Blade Intent. Nakakatakot, anong pagbabago ang naranasan ng bloodline ng mata ni Francis o itinago ba niya ang kanyang lakas noon? Tiningnan siya ni Francis ng isang beses bago ipinikit ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pag-unawa sa nilalaman ng Foundation of Ice Soul. Ang Ball of Ice Soul ay naglalaman ng mas maraming gamit ng mental energy at dinala siya sa mundo ng Ancient Tao of the Soul. Hindi alam, ang mental energy technique ni Francis ay umabot na sa isang bagong antas. Mula nang ito ay sumailalim sa huling pagbabago, ang God Spiritual Eye ni Francis ay nag-evolve ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ang buong potensyal nito. Ang orihinal na mental energy techniques ay hindi na ngayon sapat.
Habang si Francis ay patuloy na nag-aaral araw at gabi ng Ball of Ice Soul, ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos ay hinuhukay. Naghinala pa siya na noong Asher ang mata, hindi pa ito natagpuan ang orihinal na pinagmumula ng kapangyarihan. Sa mas mataas na kinatatayuan sa gitna ng mga arena. Ang 10 pre-ordered spot ay kumakatawan sa mga bansang 10 pinakamalakas na henyo na nag-survey sa mga nasa ibaba. Ang pang-apat na kabataan ay nagsimulang matulog muli, hindi pinansin ang mundo sa labas. Ang Francis na ito ay walang katotohanan na mayabang. Naningkit ang mga mata ni Prince Jean habang kumikislap ng ginto. Nang magising si Francis, binati niya ito ngunit hindi man lang nag-abala ang una. Palibhasa'y prinsipe at numero 1 henyo na may pinakamalakas na bloodline, walang nakaranas sa kanya ng ganito noon. Siyempre, hindi lahat ng sisihin ay maaaring ibigay kay Francis. Una, hindi niya kilala si Prince Jean at higit sa isang tao ang bumati sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay nakatutok pa rin si Francis sa Ball of Ice Soul at parang isang espongha na sumisipsip ng tubig. Nakipag-chat lamang siya pabalik kay Yoonji sa isang iglap bago bumalik sa pag-unawa. Sa sandaling ito, nagsimula na ang sparring sa 8 arena. Bukod sa 10 bituin, hindi mabilang ang mga kahangahangang nakikilahok. Karamihan sa mga kakumpetensya ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm na may maliit na bilang ng mga eksperto sa True Spirit Realm at mga eksperto sa 7th Sky Ascended Realm. Gayunpaman, kasama si Prince Jean at ang iba pang 10 bituin na nakatayo sa tuktok, karamihan sa mga laban sa ibaba ay hindi inilagay sa kanilang mga mata. Ang pagkilos ni Francis sa pagtulog ay talagang napakatalino. Matapos ang mga pag-ikot ng labanan, maririnig ang mga hiyawan mula sa labas. Si Sanfeng ay talagang karapat-dapat na maging ika-4 na bituin. Hindi pa siya natatalo sa laban. Ang Quincy na iyon ay hindi rin kapanipaniwala. Hindi lang siya maganda, malakas din siya. Ang 10 na may na-pre-order na mga spot ay tinalakay sa isa't isa. Ang mga pumasok sa kanilang mga mata ay ilang tao lamang. Sa kanila, sina Sanfeng at Quincy ay parehong nagkaroon ng 10 panalo at walang pagkatalo. Alam ng lahat ang lakas at husay sa pakikipaglaban ni Sanfeng. Sinira ng kanyang Scorching Sun Blazing Fire Manual ang bawat kalaban. Karamihan sa mga nakilala niya ay kusa ng sumuko. Sa sobrang lakas ni Sanfeng, hindi ko maintindihan kung bakit ibinigay ng Iron Blood Religion ang na-pre-order na lugar sa ganoong brat. Ang Iron Blood Religion ay may mahigpit na ranggo. Si Francis ay isang chapter leader kaya malamang na kailanganin ni Sanfeng na yumuko kapag siya ay tila siya. Tinalakay ng mga henyo ng bawat pangkat ang tanong na ito. Si Sanfeng ay mas malakas kaysa sa inaasahan at walang kalaban ang kanyang kalaban. Marami ang nagtanong kung bakit hindi nabigyan ng pre-ordered spot ang naturang prodigy, ngunit tumahimik ang mga upper echelon ng Iron Blood Religion dahil alam nila ang katotohanan. Ang labanan sa pagitan nina Francis at Sanfeng ay ilang araw pa lang ang nakalipas kaya hindi pa ito kumalat. Bukod doon, si Quincy ay isa ring itim na kabayo. Nakasuot siya ng puti at may awang ng kakisigan sa kanya. Para siyang diyosa sa isang pagpipinta at bawat kilos mula sa kanyang pakitang tao na kagandahan. Ang paraan kung paano siya lumipat sa oras na ito ay iba sa likod sa Flooding Lake City. Napakalalim ng Dao of Entertainment. Para bang naririnig ko ang pagtawag ng hangin at huni ng mga ibon. Pumikit sa kasiyahan ng isang puting bihis na diyosa mula sa palasyo ng Qin Sword. Ang eksenang ito ay nagulat sa iba pang matataas na echelon ng Qin Sword Palace. Ang kahusayan ni Goddess Qin sa entertainment ay nireranggo bilang isa sa nangungunang 3 sa bansa at kapantay ni Empress Queen. Ang kahusayan ng junior na ito sa entertainment ay umabot sa napakataas na antas. Tama, sa pagsasama ng Dao of Entertainment sa martial arts, ang bawat aksyon ay kasiya siyang tingnan. Elegante at marangal, walang palatandaan ng kagandahan. Nalaman kong ang hangin ng babaeng ito ay ganap na kabaligtaran ng hangin ni Empress Queen, ngunit tila may koneksyon sila. May mga taong may kaalaman dito. Si Quincy ay matikas at tila tumugtog siya ng isang kanta na nagpakilig sa puso ng iba. Lady Lane, ikaw ang diyosa ng aking puso. Bagamat mayroon akong isang pagkatalo, ngunit ang aking puso ay sumasabay. Isang puting nakadamit na young master, na nasa true human rank at natalo ay nagsabing ayaw.
Sa pagitan ng mga labanan, ang kanyang mga mata ay higit na nakatuon sa dalawang tao. Ang isa ay si Empress Queen at ang isa ay si Francis, ngunit si Francis ay natutulog at hindi niya ito pinansin. Ngumiti si Empress Queen at siniyasat siya. Ang salpukan ng dalawang paningin ay tila isang hindi nakikitang labanan. Pagkalipas ng 2 araw, napagpasyahan ang nangungunang 10. Sina Quincy at Sanfeng ay nanalo sa lahat ng kanilang laban ngunit hindi sila naglaban sa isa't isa. Sa normal na sitwasyon, ang Quincy ay may 50 hanggang 60% na pagkakataon na talunin si Sanfeng. Higit pa rito, ang Quincy ay mayroon pa ring nakatagong bloodline at ang mga killing move ng Dao ng Qin at buhay. Ang Flooding Lake City Lord ay tumango, ngunit nagsalubong ang kanyang mga kilay ng damapo ang kanyang tingin kay Francis. Medyo naiintindihan niya ang isang makapangyarihang paksayon tulad ng Iron Blood Religion. Ang Iron Blood Religion ay nireranggo ayon sa lakas at katayuan. Kung si Francis ay may katayuan lamang ngunit walang lakas, malabong kunin niya ang pre-order na pwesto ni Sanfeng. Higit pa rito, ang mga reaksyon mula sa itaas na echelon ng Iron Blood Religion ay pasibo. Nagtagumpay si Francis na talunin si Yunji sa mababang trick ng Water Moon Pirate at itong si Sanfeng ay natalo rin niya. Masaya at nag-aalala ang Flooding Lake City Lord. Kahit na hindi niya gusto si Francis, sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto pa rin niya ang isang mahuhusay na manugang. Gayunpaman, bilang pinuno ng kabanata ng Iron Blood Religion, dahan-daang naglalakad si Francis sa kabilang panig ng pamilya Liu. Susunod, sasalubungin namin ang sagupaan sa pagitan ng nangungunang 10 at 10 pre-order. Isang maliwanag na boses ang narinig. Nagsimulang kumulo ang karamihan. Sa mataas na entablado, tumayo si Prince Jin at ang iba pang mga bituin na nakangiti habang sinasalubong ang pinakamahalagang sandali. Gayunpaman, sa 10 may pre-ordered spot, isang asul na buhok na kabataan ang natulog pa rin sa kanyang upuan. Habang ang iba ay nakatayong lahat, siya lang ang nasa upuan niya. Ang nagkomento na elder sa True Mystic rank ay kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi pa nangyari ang ganoong bagay. Ito ay katawa-tawa. Hindi nagtagal, ang nangungunang 10 pinamumunuan ni Sanfeng at Quincy ay tumayo sa ibaba ng stand. Ang 10 sa inyo ay bawat isa ay may 2 pagkakataon na humamon. Kapag pareho kayong nauwi sa kabiguan, mawawalan kayo ng pagkakataong makapasok sa Sacred True Dragon Gathering. Inihayag ng True Mystic Rank Elder. Naiintindihan. Excited at kinakabahan ang top 10 mula sa competitive entry. Ito ang huling hakbang upang hamanin ang 10 bituin. Hindi lamang sila makakakuha ng katanyagan, magkakaroon din sila ng pagkakataong makapasok sa Sacred True Dragon Gathering. Sino ang unang hamon? Tanong ng True Mystic Rank Elder. Gagawin ko. Malamig na sabi ng isang kabataang nakasuot ng puti at lumabas. Ito ang young master ng pangunahing pamilyang Benson, si Jude Benson. Hehe, itong young master na si Benson ay nawala sa Quincy's Dao of Entertainment at hindi na maaalis dito. Mula sa karamihan ay nagmula ang mga tawanan, ngunit karamihan sa mga ito ay may mabuting puso. Kung tutusin, itong young master na si Benson ay gwapo, talented at may malasakit na puso. Sino ba ang hindi nagkagusto sa kanya? Tumayo si Jude sa mataas na kinatatayuan pagkatapos ay pinagmasdan ang kanyang mga mata mula sa simula hanggang sa wakas, sa nakalipas na Prinsipe Jin, Oji, Yunji, at kasama. Alam niya na wala siyang pagkakataon laban sa numero 1 o 2. Si Prince Jin ang may pinakamalakas na bloodline at walang talo. Ang pangalawang numero, si Oji, ay isang halimaw na lumaban na parang baliw. Kahit si Yunji ay pinigilan niya. Ang pangatlong numero na si Yunji ay naunawaan ang layunin ng talem at may malakas na lakas sa pakikipaglaban. Para naman sa ika-4 na natutulog na asul na buhok na kabataan, masasikat siya dahil inagaw niya si Empress Queen at tila minana niya ang pamana ng pirata ng Water Moon. 331. Si Jude ay nagkaroon ng cultivation ng True Human rank at siya ay nirerango sa ika-6 na top 10 mula sa competitive entry.
Nangangahulugan ang tagumpay na ito na malinaw na naduraj niya ang hindi mabilang na mga henyo sa ilalim ng kanyang paa at nakalikom ng liwanag sa kanya. Gayunpaman, sa harap ng 10 henyo na may pre-ordered spot, ang kanyang ekspresyon ay solemne at hindi siya nang-ahas na maliitin ang sinuman. Wala siyang tiwala na matalo ang sinuman sa kanila, at wala siyang pag-asa laban kay Prince Jin at kasamahan. Para lamang manalo sa isang laban lamang ay mangangailangan ng maraming pagsisikap. Pasulong at paatras ang tingin ni Jude hanggang sa tuluyan itong mapunta sa ika-4 na upuan, kung saan naroon ang natutulog na kabataang asul ang buhok. Number 4, ikaw na. Huminga ng malalim si Jude at gumawa ng isang desisyon na may mga matang nakatusok. Ang pagpili kay Francis ay bunga ng malalim na pag-iisip at dahil sa dalawang dahilan. Bilang isa, sa 10 na may na-pre-order na mga spot, si Francis lamang ang hindi isa sa 10 bituin at bagaman sikat si Francis, nabalitaan na ginamit niya ang mababang panlilinlang ng pirata ng Watermoon. Nangangahulugan ito na hindi alam ang tunay na lakas ni Francis. Pangalawa, si Quincy. Sa sparring noon, nahulog si Jude sa kagandahan at kamahalan ni Quincy. Nagkataon, si Francis ay nobya ni Quincy ngunit nabigyan ng garantiya habang siya ay nakatakas sa kanyang kasal. Ang brat na ito ay hindi alam kung ano ang pag-ibig. Kahit na hindi papansinin ang gayong perpektong babae. Matatalo kita kahit na ano at makuha ang kanyang puso. Pagkatapos, sa aking pagkakakilanlan bilang young master ng pamilya Benson, pupunta ako upang humingi ng kasal, malamang napapayag ang Flooding Lake City Lord. Si Jude ay nagseselos kay Francis ngunit bahagyang masaya rin. Sa kabutihang palad, hindi alam ni Francis kung ano ang pag-ibig at nag-iwan sa kanya ng isang linya ng pag-asa. Naiinggit siya na wala siyang pakialam sa ganoong kagandahan. Nagdesisyon si Jude na anuman ang presyo, matatalo niya si Francis. Huminga siya ng malalim at tumingin sa gilid kung saan naroon ang isang perpektong matikas at marangal na figure na puti. Ngunit pagkatapos magsalita ni Jude, ito ay tahimik. Number 4, ikaw na. Walang galaw, walang reaksyon. Nakapikit pa rin si Francis sa pang-4 na upuan na parang natutulog. Hindi niya alam kung saang upuan siya naruroon at hindi niya alam ang pag-usad ng kompetisyon sa labas. Francis, si Jude ay isa sa 10 kakompetensya at may karapatang hamanin ka. Kung hindi mo tatanggapin, kukunin na sumuko ka. Ang hukom sa boses ng True Mystic Rank ay kasing lakas ng kulog. Nang binanggit ang pangalang Francis, biglang idinilat ng asul na buhok na binata ang kanyang mga mata na may pagtataka. Sa ibaba ng stage, nandoon lahat sina Quincy, Sanfeng at ang iba pa. Sa gitna nila, may matikas na ngiti si Quincy. Hindi napigilan ni Sanfeng na sabihin, Francis, bilasan mo at lumaban. Siya at si Francis ay nagmula sa Iron Blood Religion at ang kanyang mukha ay namumula. Ang bastos na brat na ito ay naglakas loob na huwag pansinin ako. Si Jude na nakatayo ay may mukha na puno ng galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Oh! Tinanggo ni Francis ang kanyang ulo bilang pag-unawa at sumilip sa ibaba. Ang kilusang ito ay talagang mula sa pirata ng Watermoon. Ang disipulo ng pumipili ng bulaklak ay nang ahas na pumasok sa Sacred True Dragon Gathering sa kapital. Maraming tao dito ang nagpahayag ng mga tingin ng puot at galit. Ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon ay nakipag-ugnayan pa sa pirata ng Watermoon noon ngunit natalo. Ang mga Imperial ay punong-puno ng intensyong pumatay at galit. Kung hindi dahil nagmula si Francis sa Iron Blood Religion, malamang na mayroong grupo ng mga eksperto na lumilipad para parusuhan siya. Sa arena, hinarap ni Francis si Jude. Walang ekspresyon ng dating, pero parang may hint ng iniisip. Bagamat nasa arena sila, ang focus ni Francis ay nasa Ball of Ice Soul pa rin. Nagawa ni Francis na makapasok sa unang antas ng Foundation of Ice Soul at umabot sa isang bagong antas. Asher Fire Green Sky. Pinag-cross ni Jude ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga mata ay kumislap ng Asher habang ang kanyang buong Chi of True Spirit ay tila nag-aapoy. Hu! Nabalot siya ng isang layer ng Asher Light at nagsimulang magpalabas ng nagninangas na apoy.
Ang higit na hindi kapanipaniwala ay ang kanyang Chi of True Spirit ay nagawa pang basagin ang hadlang ng antas ng paglilinang. Ang Asher Fire Green Sky ay isang lihim na diskarte mula sa pangunahing pamilyang Benson at magagamit lamang sa kombinasyon ng kapangyarihan ng Bloodline. Ang lihim na pamamaraan ng Bloodline na ito ay maaaring tumaas ang compatibility sa Heaven Earth Yuan Chi at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring doblehin man lang. Nakita ito ng mga eksperto mula sa bansa. Hindi maganda, ang Asher Fire Green Sky ay maaari lamang gamitin ng mga nasa huling yugto ng True Human Rank kung hindi ay masasaktan nito ang pundasyon at makapinsala sa kanyang bloodline power. Nagbago ang ekspresyon ng mga tao mula sa pangunahing pamilyang Benson. Sa isang maikling paghinga, ang lakas ng labanan ni Jude ay mabilis na tumaas at maihahambing kay Sanfeng. Ang mga mata ni Jude ay naging ganap na Asher at sinumpa niya si Francis na parang isang Diyos. Sa sandaling ito, ang Asher na apoy ay bumalot sa buong lugar at ang nakakatakot na kapangyarihan ay sapat na upang ilipat ang mga nasa pinakamataas na yugto ng True Human Rank. Habang ang Asher na apoy ay malapit ng lumunin ang asul na buhok na kabataan. Bakit hindi ka lumalaban? Bumilis ang tibok ng puso ni na Sanfeng at Darcy. Ang Chi of True Spirit ni Francis ay walang reaksyon, na parang wala man lang siyang planong gumanti. Bandite, mamatay ka. Si Jude ay may mapagmataas na ekspresyon habang ang kanyang mata ay malamig na kumikislap, ngunit sa sandaling iyon, ang kaliwang mata ni Francis ay tumingin sa kanya sa unang pagkakataon. Ang kaliwang mata ay parang walang butas na nagyayelong lawa na nagbigay ng malamig na lamig. Nagsimulang magsinok si Jude at maging ang kanyang pag-iisip ay tila nagyelo habang ang kanyang mga galaw ay bumagal ng 12-dosenang beses. Ang lamig ay hindi umiral sa pisikal ngunit ito ay nagmula sa mental energy soul. Nanginginig si Jude habang nanlalaki ang mga mata. Parang nanlamig ang buong katawan niya. Sa titig ng iba, parang slumo ang kilos niya. Dahil sa pagyayelo ng kanyang mental energy, nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at true force pati na rin sa bloodline. Para siyang sanggol na natututo sa mga unang hakbang nito. Bam! Pinalayas siya ng arena ng may asul na buhok. Plop! Sa sandaling bumagsak si Jude sa lupa, ang lamig sa kanya ay nawala ng higit sa kalahati. Isang linya ng dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig at ito ay mainit sa hawakan. Paano ito posible? Anong uri ng mababang trick ang ginamit mo? Bulalas ni Jude. Ibinigay niya ang lahat at ginamit pa niya ang kanyang bloodline power para i-activate ang Asher Fire Green Sky secret technique, ngunit siya ay pinalayas ng walang pagtutol, na parang tinamaan siya ng isang masamang kasanayan. Nagpakulo ang karamihan. Karamihan sa mga tao ay hindi nakita kung ano ang nangyari. Ang tunay na sandali ng pagpapasya ay kalahating hininga ang haba. Ano ang sitwasyon? Bakit naging retard si Jude sa mahalagang sandali? Anong pakulo ang hinayla ng batang iyon? Trick! Iyon siguro ay isang bagay na naiwan ng Water Moon Pirate na parang lason na magpapawala ng lakas sa pakikipaglaban sa kalaban. Nagsimulang mag-usap ang mga tao bago na uwi sa mga alon ng paghingi ng parusa. Karamihan sa mga ito ay sinimula ng nakababatang henerasyon samantalang ang nakatatandang henerasyon ay may mga solemn na pagpapahayag. Hindi nagabalang magpaliwanag si Francis at bumalik sa kanyang orihinal na upuan upang maunawaan. Gaya ng iniisip ko, pagkatapos ng pagbabago, ang kaliwang mata ko ay naging kaakibat ng mga elemento ng yelo at tubig. Sa pamamagitan ng bola ng Ice Soul, natutunan ko kung paano gamitin ang kapangyarihang ito at maaari pang ang palamigan ang kamalayan ng mga kaaway. Tumango si Francis. Pangalanan ko ang paggalaw na ito ng Ice Soul Eye, na iba sa Eye of Illusions. Mula sa sandaling ito, ang bloodline ng mata ni Francis sa wakas ay bumalik sa orihinal nitong kategorya. Ang Ice Soul Eye ay isang kapangyarihang nabuo sa pamamagitan ng pag-unawa sa bola ng Ice Soul. Pagkatapos ng ikalawang pagbabago ng espiritual ng Diyos. Hindi ma-develop ni Francis ang kapangyarihang ito ngunit binago ng bola ng yelo na soul ang kapalaran ni Francis. Sa ibaba ng stage.
May kaunting lamig pa rin ang mental energy ni Jude na nakaapekto sa kanyang katawan at nagpanganga ang kanilang mga ngipin. Naging mabagal ang kanyang mga kilos, reaksyon at galaw. Nakakatakot ang pangunawa at bloodline ng batang ito. Napakabilis niyang naiintindihan ang kaalaman mula sa sinaunang daw ng kaluluwa. Tuwang-tuwa ang Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Sa kabilang banda, ang Imperials, Yun Family, Benson Family at iba pang upper echelons ay nagulat at solemna na mga ekspresyon. Sa kanilang antas, malinaw na masasabi nila na si Francis ay hindi gumamit ng anumang mababang trick at ito ay isang high-level na bloodline secret technique. Gayunpaman, maraming mga henyo na naruroon ang hindi nakakita ng katotohanan at sa gayon ay namumuhi kay Francis. Francis, ang bandidong ito ay naglakas loob na gumamit ng mahinang suntok sa publiko. Masyadong peke ang paraan ng pagkatalo ni Jude. Plano ba ito ng dalawa? Naghinala pa nga ang ilan na sinadya ni Jude na matalo si Francis upang maitatag ni Francis ang kanyang dominasyon. Mabilis na lumipas ang alon na ito. Sa maikling panahon, si Jude ay hindi nang ahas na humamon muli at iniligtas ang kanyang pangalawang pagkakataon habang pinagaling ng mga matatanda mula sa kanyang pamilya. Kaagad pagkatapos, gumawa ng hakbang si Sanfeng at hinamon ang numero 6 at nanalo. Sa bagay, number 4 naman siya dati. Pagkatapos nito, ang iba pang 10 kakompetensya ay lahat ay naghamon ngunit nauwi sa kabiguan. Nanatiling nakapikit ang mga mata ni Francis at wala siyang pakialam sa labas ng mundo. Through the practical use just then mas naintindihan niya ang bloodline niya. Ang Eye of Illusion dati ay gumagamit ng mental energy illusions para bitag ang kaaway at hawakan ang kanilang kamalayan hanggang sa sila ay maubos. Ang kahalagahan ay nasa ilusyon ng mundo. Ginagamit ng Eye Soul ay ang malamig na mga elemento upang mag-freeze at makapinsala sa kamalayan ng kalaban. Ito ay may kakayahang mag-erode at umatake. Ang mga iniisip ni Francis ay naging mas malinaw. Ang kanyang unang pagbabago ng mata ay dapat na ang elemento ng hangin, ngunit wala siyang mga lihim na diskarte upang mabuo ito. Kung siya ay sinabing ngayon ay may mata ng yelo, sa nakaraan ito ay ang mata ng hangin. Kung nakuha ko ang bola ng yelo na kaluluwa ng mas maaga. Ang aking mga tagumpay ay hindi lamang ito. Si Francis ay bahagyang nagsisi ngunit masaya din. Habang fully focused on comprehension, bigla siyang nakaamoy ng bango. Naramdaman ito ni Francis at binuksan ang kanyang mga mata upang makita ang isang tahimik na dilag na nakaupo sa tabi niya at nakangiti sa kanya. Quincy. Tumalo ng puso ni Francis. Hinamon niya ang numero 5 at nanalo, naging isa sa 10 bagong bituin. 332. Ang kasalukuyang ranggo sa mataas na entablado para sa 10 bituin ay ang mga sumusunod. Number 1 Prinsipe Jean. Pangalawa OG. Pangatlo Yunji. Numero 4 Francis. Numero 5 Quincy. Numero 6 Sanfeng. Ang 6 na lugar na ito ay medyo matatag. Ang mga spot na nagbabago ay ang huling ilang, lalo na ang numero 9 at 10. Nasa kanan ni Francis si Yunji habang nasa kaliwa naman si Quincy. Dahil sa pagdating ni Quincy, tila na pressure si Francis at hindi na nagpatuloy sa pagtulog. Tahimik na umupo sa tabi niya si Quincy na walang mga palatandaan na sinisisi siya at sa halip baka sa mukha niya ang kagalakan. Bagamat tumakas si Francis sa kasal, engaged pa rin sila. Ibig sabihin, nagkaroon pa rin ng fiancé-fiancé relationship ang dalawa sa pagpasok nila sa competitive area na ito. Kung walang anumang sorpresa, ang dalawa ay parehong tumuntong sa tunay na yugto ng kontinente. Ang gayong tadhana ay napuno ng kulay at pagbabago. Nasiyahan si Quincy habang tinitingnan niya ang asul na buhok na kabataan sa susunod na madyay-init siya. Sa mataas na entablado, paminsan-minsan ay nagtagpo ang mga mata ni na Francis at Quincy. Medyo awkward ang una habang nakangiti ang huli pero hindi nagsasalita. Pinaikit ni Prince Jean, na numero 1, ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ito kina Francis at Quincy. Natulala siya sa kagandahan ni Quincy.
Ang aura, hitsura at talento ni Quincy ay maihahalin tulad sa Empress at siya ang pinakaangkop para sa isang asawa. Kung maaari ko siyang kunin bilang aking asawa, makukuha ko ang suporta ng pamilyang Lane sa Flooding Lake at kahit na mapupuksa ang mga koneksyon mula sa pangunahing pamilyang Lane at Empress Queen. Tataas ng malaki ang pagkakataong maging emperor ako. Bumilis ang tibok ng puso ni Prinsipe Jin nang halos mawala ng kontrol ang medyo chubby niyang mukha at tumawa. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang naantig. Una, ang personal na alindog at hitsura ni Quincy ay ganap na kabaligtaran ni Empress Queen ngunit maihahalin tulad siya sa kanya. Higit pa rito, nagsanay siya sa Tao of Entertainment at nagustuhan ang katahimikan para hindi siya maging ambisyoso tulad ni Empress Queen. Pangalawa, ang kapangyarihan sa likod ni Quincy. Matapos umakyat si Lane Jiushan sa True Lord rank, ang Flooding Lake Lane family ay naging isa sa mga piling pamilya. Matapos maabot ng Flooding Lake City Lord ang True Lord rank, ang kanilang kabuoang lakas ay naging malapit sa alinman sa apat na pangunahing pamilya. Siyempre, hindi alam ni Prinsipe Jin na may problema sa pagitan nila Empress Queen at Quincy na hindi kayang lutesin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ginawa niya ang kanyang desisyon. Lionel. Nakipag-ugnayan si Prince Jin sa isa sa 10 kakumpetensya gamit ang kanyang spiritual sense. Kuya Jin, anong kailangan mo? Magalang na sabi ng binata na nakasuot ng lila. Nagsimulang mag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Ang kabataang ito na nakasuot ng lila ay isa ring henyo ng mga imperial at siya ay pang-4 sa 10 kakumpetensya, mas mataas ang ranggo kaysa kay Jude. Mayroon kang 2 pagkakataon na hamanin. Gamitin ang isa sa mga ito para hamanin si Francis at i-scout siya. Kung hindi ako nagkakamali, mayroon kang isang banal na jade na kayang labanan ang mga pag-atake ng enerhiya ng pag-iisip. Utos ni Prince Jin. Walang problema. Kahit na hindi ko matalo ang brat na ito, mas marami akong malalaman na sekreto tungkol sa kanya. May kumpiyansa na sabi ni Lionel na nakasuot ng lila. Hindi siya nagkaroon ng mataas na pagkakataon na talunin si Francis, ngunit para lamang pilitin ang kalaban na ipakita ang higit pa sa kanyang lakas ay hindi dapat maging mahirap. Higit pa rito, mayroon pa rin siyang kakaibang soul item para sa proteksyon. Si Lionel ay namumukod tango na may mga mata na kasing talas ng mga espada. Francis, namana mo ang masasamang pamamaraan ng Water Moon Pirate at kasumpa-sumpa. Naglakas loob ka pa ring magpakitang gila sa kabisera. Gusto mong magkaroon ng karapatang pumasok sa Sacred True Dargen Gathering. Ngayon. Shoo! Bago siya matapos magsalita, nawala si Francis mula sa mataas na entablado. Ano ba ang pinag-uusapan ng basura? Ang makamulto na figure ni Francis ay kumislap sa arena na may arko ng kidlat. Ikaw. Tumigil sa pagsasalita si Lionel nang pumunta siya sa arena, labis na galit. Nagkatinginan ng dalawa na may 12-dosenang yarda ang pagitan nila. Inihayag ng hukom ang pagsisimula ng laban. Huminga ng malalim si Lionel at inihanda ang sarili para sa bloodline attack ni Francis. Wuvang. Nag-intertwined ang kanyang dalawang braso nang bumukas ang kanyang bloodline power at isang malabong gintong anino ang lumitaw sa kanyang balat, dahilan upang tumaas ng isang level ang kanyang mga kalamnan at buto. Imperial Bloodline. Ang mga bulalas ay nagmula sa ibaba. Bahagyang damakit ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis nang makita niyang tumaas ang pisikal na katawan at mga katangian ni Lionel. Kung siya ay orihinal na may kapangyarihan na 1,000 libra, mayroon na siyang 1,600. Ang pagtaas ng mga katangian ay mas malaki pa. Kung maaari siyang kumuha ng 1,000 libra na pinsala, maaari na siyang kumuha ng 1,800. Ito ay hindi kasama ang ilang dagdag na kakayahan. Bahagyang naantig si Francis. Ang Imperial Bloodline ni Lionel ay bahagyang mas mahusay kaysa kay Francis sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa labanan at si Prinsipe Jin ang may pinakamalakas na bloodline, ibig sabihin, ang kanya ay hindi nasusukat. Siyempre, hindi ibig sabihin na ang bloodline ni Francis ay mas mahina kaysa sa kanila. Ang ilang mga bloodline ay may sariling lakas at hindi nagpapataas ng lakas sa labanan gaya ni Angelica.
Ang core ni Francis ay ang God's spiritual eye at ang kanyang bloodline ay ginawa ng God's spiritual eye. Brat, kung hindi ka gagawa ng iyong hakbang, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Ngumisi si Lionel. Napakahina para sa kalaban na hayaan siyang buksan ang kanyang bloodline. Sa ganitong estado, nagkaroon pa siya ng pagkakataon na talunin ang mga nasa huling yugto ng True Human rank. Eye Soul Eye. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye, na parang walang katapusang nagyayelong lawa. Napasinghap si Lionel habang dumadaloy ang lamig sa kanyang kaluluwa at puso. Weng! Sa napakahalagang sandali, kumikinang ang isang puting jade sa kanyang baywang. Ngunit kahit na noon, ang pag-iisip ni Lionel ay humina lamang ng 10 hanggang 20%. Ang lamig sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan ay mabilis na nabura at lumawak. Sa ilalim ng isang paghinga oras, ang kanyang puso ay nagyelo. Mula sa pananaw ng iba, si Lionel ay parang isang mahinang matandang lalaki na ang mga kilos at ekspresyon ay mabagal. Bahagyang nanginig ang kanyang figure at puno ng takot at kawalan ng magawa ang kanyang mga mata. Bam! Dahan-dahang lumapit si Francis at sumipa palabas. Sa ilalim ng nakanganga na mga tingin ng karamihan, si Lionel ay pinaalis sa arena. Bago ipahayag ng hukom ang resulta, nawala si Francis sa arena at bumalik sa pang-apat na upuan. Huwag! Lumuwa si Lionel ng isang subo ng dugo at mabagal pa rin ang kanyang pag-iisip paano ito posible. Ni hindi ko magawang tingnan siya kahit isang sulyap. Huwa! Nagpakulo ang karamihan. Si Lionel ay walang pagtutol kahit na sa kanyang lakas at kapangyarihan sa linya ng dugo. Seryoso ang mukha ni Prince Jean. Ang hamon ni Lionel ay lalong nagpapataas ng katanyagan ni Francis. Sa 10 may pre-ordered spot, sina Yoonji at Francis ay parehong tinapos ang kanilang mga kalaban sa isang galaw. Ang kaibahan ay si Yoonji ay nakabuo ng isang blade intent na mas malakas kaysa dati at pinigilan ang kanyang kalaban ng lubos na puwersa. Ang mga kalaban ni Francis ay walang anumang pagtutol. Para naman sa numero 1 at numero 2, sina Prince Jean at Oji, walang nang ahas na hamanin sila. Ang dahilan kung bakit hinamon si Yoonji ay dahil inisip ng isang henyo na baka nasugatan pa ang kanyang blade intent at maaari siyang manalo. Papasok na ang kompetisyon sa mga huling yugto at 10 pwesto ang napagdesisyonan. Ang unang 6 ay hindi nagbago: Prince Jean, Oji, Yoonji, Francis, Quincy, Sanfeng. Sa huling 4, 3 sa kanila ang bago. Kapansin-pansin na sina Lionel at Jude na humamon kay Francis ay parehong nawalan. Ang dalawa ay inatake ng Eye Soul Eye ni Francis at nagyelo sa dimensyon ng mental energy. Bagamat maaari itong gumaling mula sa mga espiritual na tabletas at mga doktor, sa maikling panahon ay hindi ito ganap na gumaling. Ang mga epekto ay ang kanilang mga reaksyon ay mas mabagal kaysa sa iba at malinaw na wala silang pag-asa na makakuha ng pwesto. Si Lionel at Benson Jianging ay puno ng panghihinayang. Parehong itinago ng dalawa ang ilang lakas sa kompetisyon at nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Sacred True Dragon Gathering, ngunit dahil hinamon nila si Francis, nawalan sila ng pagkakataong makapasok. Lionel, babayaran kita kapag may pagkakataon ako. Inaliw ni Prinsipe Jean si Lionel. Hindi niya inaasahan na ganito rin ang mangyayari. Sino ang mag-aakala na ang Eye Soul Eye ni Francis ay magiging napakapangwasak, nagyayelong mental na enerhiya at nag-iiwan ng mga sugat? Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Eye Soul Eye at Eye of Illusion ay ang una ay isang mental energy attack samantalang ang huli ay isang mental energy illusion. Kung ang aking Eye Soul Eye ay sapat na malakas, maaari nitong palamigan ang kamalayan ng kalaban at pilitin ang kalaban sa isang walang hanggang pagtulog. Ramdam ni Francis kung gaano kakilakilabot ang pagguho ng Eye Soul Eye. Sa sandaling ito, nakumpirma ang 10 lugar para sa Canopy Great Country. Ipinikit muli ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang tumuon sa pangunawa. Hindi niya alam na hindi pa tapos ang mga laban. Sa sandaling ito, ang emperador ng Canopy Great Country ay bumangon at sinabi sa mababang tono, sa kaugalian, ang Canopy Great Country ay palaging pipili ng pinuno ng 10.
Ang pinunong ito ay dapat na pinakamalakas at nakatayo sa tuktok ng parehong henerasyon. Kinakatawan ng pinuno ang pinakamalakas na henyo at kaluwalhatian ng Canopy Great Country. Nang umalis sila ng bansa, kinatawan ng pinuno ang buong Canopy Great Country. Ang sabi lang, sunod na nilalabanan nila ang numero 1 sa Great Country. Number 1 ay pansamantalang si Prinsipe Jean. Kung sino man ang hindi payag, maaari nilang hamanin siya. Ang Canopy Great Country's Emperor ay may isang matingkad na ngiti. Anak niya si Prince Jean, siya ang may pinakamalakas na bloodline at may tiwala siya sa kanya. Sa mga tuntunin ng paglilinang, naabot ni Prinsipe Jean ang pinakamataas na yugto ng tunay na ranggo ng tao at mas mataas lamang kaysa sa iba pang mga kahangahangang naroroon. Sa bloodline, siya ang may pinakamalakas. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ng Canopy Great Country Emperor, sina OJ at Yoonji ay napuno ng hangarin sa labanan. Zazazaza, number 1 ay akin. Hawak ni OJ ang isang malaking ginto at pilak na patpat at nag-flash siya sa arena habang tumatalon-talon. Ang mga tao ay hindi maiwasang magulat, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na maliitin ang lakas ni OJ. Makikita ito kung paano walang nangahas na hamanin siya at si Prinsipe Jean lamang. Matagal na tumawa si Prince Jean at parang Golden Rock, lumipad siya papunta sa stage. Pang! Bahagyang nanginig ang arena. Mahirap isipin kung gaano pisikal na kalakas si Prince Jean. Dong! Ayaw magmukhang mahina ni OJ kaya't hinampas niya ang kanyang stick sa arena, dahilan para manginig ito. Parang wala man lang muscles ang katawan niya, pero parang metal at bato. Ang bawat isa sa kanyang mga aksyon ay maaaring ilipat ang mga bundok at madaling durugan ang isang normal na true human rank. Sinaunang bloodline. Nagising si Francis nang bahagyang nanginginig ang malabong asul na linya ng dugo sa loob niya at bahagyang na pressure. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.